Ang babaeng ito ay matinding maghiganti at hindi magpapatalo kahit kaunti. Kapag ang isang babaeng customer ay walang dahilan na gumawa ng gulo, ang buong pamilya ay sumunod sa prinsipyo ng mas kaunting gulo kaysa sa mas maraming gulo at humingi ng paumanhin sa customer. Ang babae, na si Q Than Vu, ay palihim na umalis sa kusina at sinaksak ang gulong ng sasakyan ng babaeng customer na parang tinutulungan ang pamilya na maghiganti. Sumama si Than Vu sa kanyang mga magulang mula sa isang maliit na county papunta sa sentro ng lungsod. Ang kanyang ina ay umupa ng isang tindahan sa overpass sa mataas na halaga. Ang Kiao Family Noodle Restaurant na dating bukas sa maliit na county ay formal na naitatag dito. Ang buong pamilya ay nagpaputok ng 2 segundo ng paputok upang ipagdiwang ang pagbubukas. Para makaakit ng mga customer, ang tatay at nakababatang kapatid ay namigay ng mga flyer upang mag-imbita ng mga customer. Sa kabila ng pag-aalay ng buong araw, walang pumunta. Sinisisi ng tatay ang ina sa pagmamadali sa pagbubukas. Hindi madali ang magsimula ng negosyo sa isang malaking lungsod. Hirap itago ng nanay ang kanyang pagod, ngunit abala pa rin siya sa loob at labas na parang gusto niyang mabilis na kalimutan ang nakaraan. Sa wakas ay may dumating na customer, ngunit hindi ito nasiyahan dahil pinunasan ng kapatid na lalaki ang mesa bago pa man matapos kumain at ang maruming tubig ay tumalsik sa 8 pansit. Ipinaliwanag ng kapatid na lalaki na tuyo ang tela, ngunit nang makita niyang ayaw magpatawad ng customer, agad siyang nakipag-away dito. Ayaw harapin ng tatay ang gulo, kaya nagtago siya sa kusina at hindi lumabas. Humingi ng tawad at namagitan ang nanay, nagdala sa customer ng 8 bagong pansit. Ngunit galit na galit ang customer, tumangging magbayad, nagmura at umalis. Ang walang hiya na anak at walang silbi na asawa ay nakakapagod sa nanay. Para sa kanya, ang maganda at mahusay na anak na babae, si Than ay ang tanging aliw. Ngunit hindi alam ng nanay na sa kabila ng pagiging masunuri ni Than, sa panlabas, nang walang nakatingin, palihim niyang sinaksak ang gulong ng kotse ng customer. Gabi na, habang nag-aayos ang nanay ng bagahe, bulong niya, sana ay mag-aral ng mabuti si Than at umasenso sa trabaho. Ngunit nang makita niya ang itim na tela sa kanyang maleta, bigla siyang namutla. Sabay na tumingin ang tatay at kapatid na lalaki. Ang buong pamilya ay seryoso, tila may bawal na bagay na nahawakan, isang paksang dapat iwasan. Nang mabanggit si Than mabilis niyang kinuha ang tela at tumakbo sa balkonahe para sunugin ito. Habang tinitingnan niya ang nanginginig na abo, naalala niya ang pamilya na nagsusunog ng mga lumang bagay. Kinabukasan, umupo si Than sa ilalim ng puno, nagsusulat ng liham sa isang matandang kaibigan, at kasabay nito ay kumuha siya ng isang dahon at inilagay sa sobre. Ngunit isang lalaki ang bumaba mula sa puno, inagaw ang sulat niya at nagbanta na pagbabayarin siya. Ang dahon, nakilala ni Than na ang lalaking ito ay ang mang-aaway kahapon at aksidenteng nabangga pa siya nito. Ayaw niyang makisalamuha sa kanya, kaya tumalikod siya at umalis. Hindi niya inaasahan na makikilala ng lalaki na siya ay kapatid ni Beast. Tumanggi si Than na umamin. Sa harap ng pangulit ng lalaki, kinagat niya ang kamay nito para lang makatakas. Pagkaalis niya, naalala ng lalaki ang sandali na tumutugtog siya ng gitara at may isang babae sa tabi niya na sumasayaw ng maganda. Sa sandaling iyon, may tumawag sa babae. Ang pangalan na tinawag ay Q Than. Unang araw pa lang ni Than sa bagong paaralan, pero inasar na siya ng 2 malikot na estudyante. Nalinlang siyang pumunta sa swimming pool para maglinis at itinulak pa ng mga malikot na estudyante sa tubig. Sa kabutihang palad, may nagtapo ng life buoy at ligtas siyang nakabalik sa pampang. Pagbalik sa klase, natapos niya ang kanyang pagpapakilala at nabawasan ang pagiging estranghero ni Than sa bagong kapaligiran. Ngunit pagkaupo niya, tiningnan niya ang salamin at nakita ang lalaking nakaupo sa kabilang hilera sa likuran. Nang nagpupumiglas siya sa swimming pool, hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay, ngunit ayaw niyang makisali sa kanya, kaya tinabig niya ang kamay ng lalaki. Sa klase ng sex education at kalusugan, tinawag ng guro si Than para sagutin ang isang tanong. Nagulat si Than at natuklasan na ang kanyang aklat ay puno ng mga drawing. Naalala niya ang oras nang makita ng kanyang ina ang kanyang sex education textbook. Minabuti niya itong pag-aralan. Agad na napagtanto niya na ito ay gawa ng kanyang ina. Pag-uwi niya, tinanong niya ang kanyang ina kung bakit niya ito ginawa. Ang sex education ay bahagi ng kurikulum ng paaralan at ang aklat-aralin ay ibinigay din ng paaralan. Ngunit iginiit ng kanyang ina na ito ay walang kwentang kaalaman at hindi niya pinapayagan na pag-aralan ito ni Than. Galit na lumaban si Than noong una, hindi nila pinamahalaan ang kanyang ate na si B, kaya ito ang nagresulta sa pagkamatay ng kanyang ate. Inakusahan ng kanyang ina si B na alam ang mga kaalaman na ito, kaya siya ay naligaw ng landas. Nang mabanggit ang bawal na sikreto, tinakpan ng kanyang ina ang kanyang mukha at umiyak ng malakas. Mahirap kalmahin si Than pagdating ni Than sa paaralan, agad siyang hinarang ng lalaki na nangungulit sa kanya. Nagbanta ang lalaki na pipilitin siyang gawin ang kanyang takdang aralin. Nang makita niyang tumanggi siya sa pera, tinanong niya kung gusto niyang malaman ang dahilan ng pagkamatay ni Beast. Napilitan si Than natanggapin ang gawain. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang ate noong namatay ito. Nagbulungan ang mga tao sa maliit na bayan at sinabi na namatay siya dahil sa sakit ng siglo. Dahil sa mga chismis na ito, hindi na sila makapamalagi sa bayan at kinailangan nilang isara ang kanilang tindahan at lumipat dito. Dahil sa matinding emosyon, umuwi si Than at tinanong ang kanyang ina, totoo bang namatay si ate dahil sa sakit ng siglo? Ipinaliwanag ng kanyang ina na si B ay namatay dahil sa mga komplikasyon mula
sa operasyon ng appendix at pinayuhan siya na dahil nakalipat na sila, huwag na niyang banggitin ang nakaraan. Ngunit diretsong sinabi ni Fan-e sa kanyang ina, ang bagay na ito ay hindi kailanman nawala. Sa alaala ni Fan-e, ang kanyang ate ay isang pambihirang kagandahan. Sa bibig ng kanilang mga kapitbahay, dahil pinalaki siya ng kanilang lola simula noong bata pa siya, ang relasyon niya sa kanilang mga magulang ay laging malamig. Si Fan-e, noong bata pa, ay hinahangaan ang kanyang ate. Saan man siya magpunta, pinupuri siya ng mga tao. Sinikap niyang pasayahin ang kanyang ate, ngunit ang tanging nakuha niya ay ang pagiging malamig nito. Nang utusan siya ng kanilang ina na samahan ang kanyang ate sa isang photo studio, kinuha niya ng may pagtataka ang isang pares ng pearl earrings at sinubukan. Hindi niya inaasahan na biglang nawala ang mga hikaw. Iginiit ng may-ari ng tindahan na ninakaw niya ito. Umiyak siya at ipinaliwanag na ibinalik niya ang mga hikaw sa kanilang orihinal na lugar. Humingi siya ng tulong sa kanyang ate, ngunit kumampi ito sa may-ari ng tindahan at sinabihan siyang ilabas agad ito. Naghinanakit, ibinuhos ni Fan-e ang kanyang bag para patunayan ang kanyang kawalan ng kasalanan sa harap ng lahat. Pagkatapos, pumunta si Fan-e sa lungsod para mag-eksamen, tulad ng sinabi ng kanyang ina, at nagdala ng prutas para sa kanyang ate na nag-aaral sa kolehiyo sa lungsod. Aksidente niyang nakita ang kanyang ate na umalis sa paaralan at sumakay sa isang itim na kotse. Hinabol niya ito at nang maabutan niya, nagsinungaling ang kanyang ate sa harap ng kanyang mga kaibigan na hindi niya kilala si Tan, pagkatapos ay umalis ito sakay ng kotse. Ang mga alaala na walang init na ito, kasama ang paghihirap na dinanas ng kanilang pamilya mula sa mga chismis pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ate, ay nagdulot ng komplikadong puot kay Tan para sa kanyang ate. Nagpasya siyang alamin ang dahilan ng pagkamatay nito at patahimikin ang lahat ng nagkakalat ng chismis. Nang muling igiit ng kanyang ina na ang kanyang ate ay namatay dahil sa appendicitis. Pinili ni Fan-e na magtiwala. Ibinigay niya ang notebook ni Mentidity at diretsong sinabi na nagkakalat ito ng chismis. Sinagot ni Mentidity ito ng matinding impormasyon. Ang kanyang ate, bago mamatay, ay ginamot sa People's Hospital. Ang direktor ng ospital ay ang tatay ni Mentidity. Ginagamit ni Fan ang telepono ng kanyang kaklase para mag-search. Natuklasan niya na ang pangalan ng direktor ay tama. Ang unang sinabi ng kanyang ina ay nagdulot ng pagdududa kay Fan-e. Ang kanyang pinsan na malapit ng ikasal ay nagdala sa kanyang fiancé sa bahay para ipahayag ang magandang balita. Hinila ni Fan-e at ng kanyang tatay ang pinsan para tanungin. Napalibutan din ng mga kapatid na babae ni Fan-e ang kanilang pinsan na tumatawa at nag-uusap. Tanging ang nanay ang nagkulong sa sarili sa kusina. Nang marinig ang masasayang tawanan sa sala, ang mukha ng nanay ay tila may puot. Tinanong ni Fan-e ang kanyang pinsan ng pribado tungkol sa dahilan ng pagkamatay ng kanyang ate. Nakatanggap siya ng parehong sagot tulad ng sa kanyang ina, ngunit agad na napabuntong hininga ang kanyang pinsan at sinabi na dahil ito sa hindi niya magandang paggabay kay Fan. Ang malabong pahayag na ito ay pansamantalang nagtabi sa pagdududa ni Fan. Agad siyang nagsulat ng dalawang salita na kasuklam-suklam sa kanyang notebook. Nagpa siya si Mentidity na hindi na siya maniniwala sa kanya. Binalaan ni Mentidity si Fan-e na mag-ingat, baka ibunyag niya ang kanyang mga sikreto. Maagang nagkatotoo ang banta ni Mentidity, nawala ang notebook ni Fan at naparusahan siya. Sa klase ng EE, lantaran siyang pinuna ng mga babae dahil hindi niya alam na magkakaroon siya ng buwanang dalaw. Hanggang sa kumalat sa buong klase ang chismis na namatay ang kanyang ate dahil sa GD at siya ay naging target ng pag-iisa. Inakala ni Fan-e na si Mentidity ang nasa likod nito, kaya tinawag niya itong duwag. Sumagot si Mentidity na wala siyang karapatan na sisihin siya dahil hindi pa niya alam ang buong katotohanan. Nadama ni Fan-e ang kahihiyan kaya nangako siya sa kanyang kapatid na lalaki na aalamin niya ang sanhi ng pagkamatay ng kanilang ate. Sa paggawa nito lamang ay makakataka sila sa walang tigil na pang-aapi. Sa klase ng computer, palihim na nag-search si Fan tungkol sa mortality rate ng appendicitis, ngunit nahuli siya ni Mentidity habang naglilinis sila ng swimming pool. May dalang folder si Mentidity at sinabi na mayroong itim at puting ebidensya sa loob na malinaw na hindi namatay ang ate ni Fan dahil sa appendicitis. Nagmadali si Fan-e na agawin ito at sa gitna ng kanilang paghilaan, nahulog ang folder sa pool. Walang sabi-sabi, tumalon siya para kunin ito. Alam ni Mentidity na hindi marunong lumangway si Fan, kaya tumalon din siya para iligtas ito. Nang makabalik sila sa pampang, nakita ni Fan-e na walang laman ang bag maliban sa isang blankong papel. Inamin ni Mentidity na niloloko lang niya ito at hindi niya inaasahan na gagawin niya ang ganoong peligroso. Dahil iniligtas niya siya, itinuring niyang tabla na sila. Pumunta si Fan-e sa ospital kung saan ginamot ang kanyang ate para alamin ang sakit nito. Tumanggi ang doktor na magbigay ng detalye dahil sa privacy, ngunit tiniyak niya na sa loob ng mahigit 25 taon, walang namatay sa appendicitis sa ospital. Habang paalis na siya, nakita niya si Mentidity at hiniling na kunin ang medical record ng kanyang ate. Agad na tumanggi si Mentidity, sinasabing ang record ay pribado at hindi niya ito maaaring kunin. Dagdag pa rito, hindi maganda ang relasyon niya sa kanyang ama. Pumasok si Mentidity sa opisina ng kanyang ama at hiniling na punan nito ang form para sa science o social science track. Hindi pinansin ng ama ang gusto niya at pinilit siyang kumuha ng social science at manahin ang propesyon ng pagiging doktor. Galit na sinumbatan ni Mentidity ang kanyang ama na noong taon na iyon dahil sa pagiging doktor ay pinalayas nito ang kanyang ina sa bahay at inalis ang oxygen tube ng kanyang lolo. Hindi ka doktor na nagliligtas ng buhay, kundi isang mamamatay tao. Dagdag pa niya, kahit ang taong namatay noong nakaraang taon ay may kinalaman din sa iyo. Kaya, hindi ako mag-aaral ng medisina. Ayokong maging kasing duwag
mo. Hindi alam ni Than na ang ama't anak ay may matinding pagtatalo. Nagulat siya nang matuklasan niya na ang drawer, na dati ay hindi nilalok ng kanyang ina, ay bigla na lang nakakandado. Kaya nagduda siya na may itinatagong sikreto tungkol kay Bai sa loob. Nang makita niyang nakalimutan ng kanyang ina na kunin ang susi, sinubukan niyang buksan ito. Ngunit biglang bumalik ang kanyang ina para kunin ang susi. Ang hindi pangkaraniwang kilos ng kanyang ina ay lalong nagpakuryoso kay Than. Inisip ng kanyang kapatid na lalaki na dapat kalimutan na ang nakaraan dahil ang pagbanggit nito ay magdadala lang ng gulo. Ngunit naniniwala si Than na sa pagharap sa katotohanan lamang nila ito malulutas ng lubusan. Sa panahon ng National Day holiday, gusto ni Than na dalhin ang buong pamilya pabalik sa probinsya sa kabila ng kanilang utang sa upa ng tindahan. Ipinagyayabang niya na mag-ipon siya para ayusin ang lumang bahay ng kanyang mga magulang. Kailangang harapin ng ina ni Than ang kanyang asawa na hindi makatotohanan at tiisin ang mga panunuligsa ng kanyang biyenan na hindi nasisiyahan dahil abala lang siya sa paghahanap buhay at hindi nag-aalaga ng maayos sa dalawang anak. Ang mga araw sa probinsya ay nakakabigla sa kanya. Ang lola ay pinapaboran ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Nagbigay siya ng ilang daang libo sa kapatid na lalaki ni Than at sinabihan itong huwag ipaalam kay Than. Si Than na naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanyang ate na si B ay hindi pinansin ang mga detalyeng ito. Kapag binabanggit ng mga kapitbahay si B, nagpapakita sila ng awa at umiiwas sa usapan. Tanging ang tiya na nawala ng anak at may unstable na mental na kalusugan ang nagkamali kay Than bilang si B, naramdaman ni Than ang tunay na kalungkutan ng tiya para sa kanyang namatay na ate. Ngunit hindi niya maaaring tanungin ang tungkol kay B dahil hindi kayang tiisin ng tiya ang anumang emosyonal na pagkabigla. Habang nililinis ng pamilya ang bahay, nakita ni Than ang candy na iniwan ng kanyang ate para sa kanya sa silid nito. Mula noon, matagal nang inaasam ni B na bumalik ang kanyang kapatid sa probinsya. Hindi niya alam kung kailan. Ang pananabik ay unti-unting naging pagkaestranyado. Inutusan ng ina ang dalawang magkapatid na itapon ang mga gamit sa silid ni B, kabilang na ang feather lamp na regalo ng kanilang pinsan. Iyon ang paboritong bagay ni B noong nabubuhay pa siya at buo pa rin. Hindi maintindihan ng kapatid na lalaki kung bakit kailangan itong itapon. Hindi nagbigay ng dahilan ang ina at mariing inutusan na itapon ito. Ang tahimik na pag-ugali ng mga taga-probinsya tungkol kay B ay lalong nagpakuryoso kay Than na hanapin ang katotohanan. Sumulat siya ng isang authorization letter para kunin ang medical records at ibinigay kay Ming Tidith. Humihiling na tulungan siya nitong kunin ang mga records. Balak sanang ipaliwanag ni Ming Tidith na hindi siya ang nagpakalat ng chismis sa paaralan, ngunit dahil sa kanyang pride ay hindi niya ito nasabi. Nang matanggap niya ang mensahe ni Than agad siyang sumagot na maaari niyang subukan na kunin ang kopya. Paano ang medical record? Nang dumating ang health worker ng nayon para suriin ang tiya, sinamantala ni Than ang pagkakataon na magtanong tungkol sa kanyang ate na si Bai, na alala ng health worker na noong winter break. Pagkatapos bumalik ni BA mula sa paaralan sa lungsod, pumunta siya sa health center dahil sa hindi inaasahang pagkalaglag ng sanggol. Pagkatapos, nagmamadaling dumating ang ina. Umiyak si Bai sa kahihiyan sa harap ng kanyang ina, ngunit sinampal siya ng ina ng may galit. Tinanong ni Than kung sino ang lalaki na nagbuntis sa kanyang ate. Sinabi ng health worker na hindi niya alam, ngunit hindi niya napigilan ang magkomento na pagkatapos ng pangyayaring iyon, ganap na nagpakasasa si Bai, kaya hindi nakakagulat na nagkasakit siya sa siglo. Huwag mong sisihin ang mga kapitbahay sa kanilang mga chismis. Pagkatapos niyang ihatid ang health worker, nakatanggap si Than ng mga larawan ng medical record mula kay Ming Tidith. Ito ang resulta ng pagsusuri sa sakit ni Bai. Malinaw na nakasaad na positive. Napilitan siyang tanggapin ang katotohanan. Marahil gusto ng kanyang mga magulang na itago ang katotohanan, kaya palagi nilang sinasabi na namatay si Bai dahil sa appendicitis. Ngayon, determinadong siyang hanapin ang lalaking nagbuntis kay Bai. Naniniwala na ang taong iyon ang pumatay sa kanyang ate. Nakipagkita si Than sa isang dating kaklase sa library. Ang taong ito lang ang tanging hindi tumigil na makipag-ugnayan sa kanya. Nagpapasalamat siya. Hindi niya inaasahan na mahuhuli sila ng kanyang ina na nag-uusap. Malamig na inutusan siya ng kanyang ina na umuwi. Pagpasok pa lang nila sa pinto, pinagsalitaan na niya si Than nang walang tigil. Ang reputasyon ay mas mahalaga kaysa sa pagganap. Hindi niya papayagan na makipag-usap siya sa isang lalaki ng pribado at lalong hindi niya papayagan na sundan niya ang lumang landas ni Bai. Nagitngit si Than dahil sa hindi pagkakaintindihan. Sa sandaling iyon, ang tiyahin na nagkamali sa kanya bilang si Bai ay biglang tumakbo papalapit. Hinila ang kanyang kamay at tumakbo ng baliw. Sinasabing dadalhin siya para hanapin ang kanyang mga magulang. Habang tumatakbo sila palabas, nakita sila ng tiyo. Dahil sa pagkabaliw ng kanyang asawa, natumba ang tiyo sa lupa. Nakita ni Than ang isang notebook na nahulog mula sa bag ng tiya na may nakasulat na pangalan ni Bai. Sa kasamaang palad, mabilis na dinala ng tiyo ang kanyang asawa at hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na basahin ang nilalaman ng notebook. Kinagabihan, dinala ni Than ang kanyang kapatid na lalaki para bisitahin ang puntod ni Bai. Sinunog niya ang pinakamakatotohanang litrato ng kanyang ate kasama ang kanilang mga magulang, nakuha bago siya namatay. Umaasang mananatili ang litrato kasama ni Bai. Sa kanilang pag-uwi, natakot sila nang makita nilang nasusunog ang kanilang bahay. Lumabas na sinunog ng baliw na tiyahin ang bahay. Sa kabutihang palad, walang nasaktan. Habang naglilinis ng mga labi, natagpuan ni Than ang notebook ni Bai. Bagamat nasira, malinaw pa rin ang ilan sa nilalaman. Sa isang pahina, nakasulat na si Bai ay umiibig sa isang lalaki. Ang taong iyon ang kumuha ng kanyang pagkabirhen. Ang taong iyon din ang tanging sandalan niya sa nayon. Nang matapos ang bakasyon at bumalik sila sa lungsod, nagkaroon ng medical check-up sa paaralan. Habang sinusukat ang taas ni Than, hindi niya alam kung sino ang kumuha ng kanyang sapatos. Kinailangan niyang maglakad ng walang sapatos pabalik sa klase. Nakita ni Ming Tidith ang lahat. Pagkatapos ng klase, inilagay niya ang kanyang reserbang sapatos sa mesa ni Than. Nakita ng ina ni Than ang sapatos ng lalaki na suot ng kanyang anak na babae at nag-aalala.
tinanong kung masyado ba siyang malapit sa taong iyon. Hindi alam ni Q Thanvu kung paano sasagot, kaya tinulungan siya ng kanyang nakababatang kapatid na magpaliwanag. May mga chismis tungkol kay Bubu sa paaralan, kaya naapektuhan sila ng kaunti. Natahimik sandali si nanay at sinabi na nagtatrabaho siya ng husto para sa kanilang matrikula at umaasa na matatapos nila ng maayos ang kanilang pag-aaral. Nakita ni Thanvu ang paghihirap ng kanyang ina, kaya kinuha niya ang candy na iniwan ng kanyang kapatid na babae para sa kanyang ina at lihim na sumumpa na hahanapin niya ang lalaking nagpa-abort kay Bubu dahil ang taong iyon ang ugat ng kasawian ng pamilya. Pagdating ni Thanvu sa classroom, nakita niya ang alipores ni Minfeng at dalawang iba pang babae na naglalagay ng basura sa kanyang bag. Pagkatapos silang mahuli, ang alipores ay mayabang pa ring sumandal kay Minfeng na iniisip na hindi maglalakas loob si Thanvu na gawin ang anuman kay Minfeng. Galit na galit si Thanvu. Sinamantala ni Q Thanvu na hindi sila nakatingin, inilagay niya ang lahat ng basura sa bag ni Minfeng. Pagkatapos, nagsisi siya na naging padalos-dalos siya na nag-aalala na gagantihan siya ni Minfeng. Sa sandaling iyon, ang nakatatandang kapatid na babae ni Minfeng ay hinanap siya at ipinaliwanag na hindi tulad ng iniisip niya si Minfeng. Sa katunayan, si Minfeng ay napakabait at matulungin. Sa sandaling iyon, nakita ni Thanvu na pinapagalitan ni Minfeng ang kanyang alipores na punasan ang kanyang bag at nagrereklamo pa na ang alipores ay nagpakalat ng mga chismis tungkol kay Bubu sa huling pagkakataon na nagdulot sa kanya ng masamang reputasyon. Pagkatapos niyang pagalitan ni Thanvu, naintindihan ni Thanvu na hindi si Minfeng ang nagpakalat ng mga chismis. Naalala niya na pinahiram siya ni Minfeng ang sapatos at ang insidente sa swimming pool kung saan siya ay iniligtas. Ang impresyon niya kay Minfeng ay ganap na nagbago. Kahapon, natagpuan ni Minfeng ang sapatos na ipinahiram niya kay Q Thanvu na naibalik na at napakalinis. Ang relasyon nilang dalawa ay unti-unting lumambot. Muli siyang humingi ng tulong kay Thanvu para sa kanyang takdang aralin. Ginamit ni Thanvu ang pagkakataon upang magtakda ng kondisyon. Humiling na hiramin ang telepono ni Minfeng sa loob ng 1 linggo at ibalik ang liham na isinulat niya sa kanyang lalaking kaeskwela sa kanyang bayan. Agad na ibinigay ni Minfeng ang telepono, ngunit nadahilan na naiwan niya ang liham sa bahay. Pagkatapos, tinanong ni Minfeng ang kanyang nakatatandang kapatid na babae kung anong sikolohiya ang nasa likod ng huli niyang pagharang sa liham na isinulat ng isang babae sa ibang lalaki. Kinumpirma ng nakatatandang kapatid na babae na gusto niya ang babae. Hindi alam ni Thanvu ang nararamdaman ni Minfeng at pumunta siya para alamin ang lihim sa drawer ng kanyang ina. Sa pagtutulungan nilang magkapatid, nagkunwari ang isa na kailangan sa paaralan ang family registry, habang ang isa naman ay sinadyang buhusan ng mainit na tubig ang kamay ng nakababatang kapatid habang binubuksan ng kanilang ina ang drawer para kunin ito. Habang tinitingnan ng kanilang ina ang paso sa kamay ni Thanvu, mabilis niyang kinunan ng larawan ang mga gamit sa drawer gamit ang kanyang telepono. Ang isang papel ay ang listahan ng gastos sa ospital ni Bubu na may kabuang higit sa 100,000 yuan. Ang isa pang papel ay isang talaan ng buwanang paglipat ng pera mula sa Kuya Ho. Sa bahay, hindi maintindihan ni Thanvu kung bakit nagpapadala ng pera si Kuya Ho. Nahulaan ng kanyang nakababatang kapatid na marahil alam ng kanilang pinsan na na-ospital si Bubu at kailangan niya ng pera kaya siya ay tumulong. Akala nila ay walang makakaalam sa kanilang lihim na pagkuha ng litrato. Ngunit ang nakababatang kapatid ay naging sakim at kinuha ang pera sa drawer. Nang malaman ito ng kanilang ina, mahigpit siyang nagtanong. Hindi lang pinilit ng kanilang ina na magtapat ang nakababatang kapatid, natagpuan din niya ang hiniram na telepono ni Thanvu. Sa harap ng pagtatanong ng kanyang ina, nagsinungaling si Thanvu na napulot niya ang telepono sa paaralan. Hindi naniwala ang kanyang ina sa kanya at agad na gustong pumunta sa paaralan upang alamin ang katotohanan. Tumakbo si Thanvu at ipinaliwanag na gusto lang niyang buksan ang drawer upang malaman ang dahilan ng pagkamatay ni Bubu dahil ang diary at medical report ni Bubu ay nagpapakita na mailihim na walang nakakaalam. Gayunpaman, iginiit ng kanyang ina na namatay si Bubu dahil sa appendicitis. Hindi na mabubuhay ang patay. Sinabi ng kanyang ina na itigil na niya ang pag-imbestiga. Pagkatapos dumating sa paaralan, ibinigay ng kanilang ina ang telepono sa kanilang advisor. Patuloy na iginiit ni Thanvu na napulot niya ito sa library. Ilang sandali, inanunsyo ng loudspeaker ng paaralan ang paghahanap sa may-ari ng telepono. Pagkatapos, dumating ang nakatatandang kapatid na babae upang kunin ang telepono. Ang modelo at kulay ay magkatugma. Doon lang naniwala ang kanilang ina sa guro at tinapos na ang usapan. Nagpasalamat si Thanvu sa nakatatandang kapatid na babae na nagsabing pinakiusapan lang siya. Ang taong dapat pasalamatan ni Thanvu ay si Minfeng. Naglagay si Thanvu ng isang bote ng tubig sa drawer at isinulat ni Minfeng ang salitang "Isalamat" sa papel. Naintindihan ni Minfeng ang ibig sabihin nito at hindi nagsalita. Masaya siyang uminom ng malaki at inilagay ang walang laman na bote sa pinakamadaling makita na lugar. Pagkatapos ng klase, nagtrabaho si Thanvu sa isang noodle shop at nakilala si Tiu Ha mula sa kanyang bayan. Siya ay kaeskwela ng kanyang ate na si Bubu. Naalala ni Thanvu na binanggit ng kanyang ate ang pangalan na ito sa kanyang diary, kaya naghinala siya na siya ang boyfriend ng kanyang ate sa kanilang bayan. Upang malaman ang katotohanan, nag-iwan siya ng isang piraso ng papel sa ilalim ng plato ng gulay para kay Tiu Ha, nakikipagkita sa kanya sa Sabado. Sinabi ni Tiu Ha kay Thanvu ang tungkol sa nakaraan ni Bubu. Noong taon na iyon, ipinadala si Bubu sa probinsya ng kanyang mga magulang. Mula noong bata pa siya, maganda na siya tulad ng isang jade, at habang lumalaki siya, lalo siyang naging kaaya-aya at kaakit-akit at siya ay kinilala bilang campus belle ng paaralan. Ngunit dahil sa kanyang kagandahan, palagi siyang binubuli sa paaralan. Noong panahong iyon, si Tiu Ha ay duwag at takot at hindi kailanman naglakas loob na ipagtanggol si Bubu. Hindi na nakayanan ni Bubu at minsang tumakas sa bahay upang hanapin ang kanyang mga magulang sa bayan, ngunit sa huli ay naibalik pa rin siya sa nayon. Pagkatapos,
Pagkatapos, pumasa si Buvu sa entrance exam para sa isang art school sa lungsod. Si Tiyuha ay nagpunta rin sa lungsod upang mag-aral sa kolehiyo. Nang magkita silang muli, si Buvu ay tinatawag ng isang Kiko girl. Pagkatapos marinig ito, sinisisi ni Thanvu si Tiyuha sa kanyang pagiging walang pakialam noon. Dahil iniisip ni Thanvu na sinasabi lang ni Tiyuha ang mga bagay na ito para sa kanyang sariling kapayapaan ng isip. Alam ni Tiyuha na nagkasala siya sa kanyang kaibigan. Hindi siya humingi ng kapatawaran, binigyan lang niya si Thanvu ng isang dance video ni Buvu. Ginamit ni Thanvu ang intranet ng art school upang mahanap ang kaibigan ni Buvu. Pinuri ng kaibigan si Buvu sa kanyang kagandahan at sinabing marami siyang manliligaw. Ngunit sa kasamaang palad, palagi siyang pumipili ng maling tao at patuloy na nagpapalit ng mga boyfriend na palaging nasasaktan. Minsang umiyak si Buvu na hindi siya karapat-dapat mahalin, kaya palagi siyang nakakakilala ng masasamang tao. Tinanong ni Thanvu kung may boyfriend ang kanyang ate sa kanilang bayan. Hindi agad maalala ng kaibigan at nangako siyang makikipag-ugnayan kapag naalala niya dahil sa insidente kung saan tumakas si Buvu mula sa bahay at pagkatapos ay ibinalik ng kanyang mga magulang sa kanilang bayan. Nagreklamo si Thanvu na ayaw niyang manatili sa tindahan ang kanyang mga magulang kaya kusang loob siyang lumabas upang magbenta ng noodles. Habang nagde-deliver siya ng noodles sa mga alipores ni Minfeng sa basketball court, sinadya siyang pahirapan ng dalawa. Hindi siya naging mayabang o mababa ang tingin sa sarili at ang mga lalaki sa tabi ay nagreklamo sa kanyang masamang ugali. Tinapon ni Minfeng ang bola sa lalaki para tulungan siya. Nang umalis si Thanvu, nalaman niya na ang kadena ng bisikleta ay natanggal. Tumakbo si Minfeng upang tulungan siyang ayusin ito at pagkatapos ay umupo siya sa likod at sinabi na gusto niyang sumakay. Sa daan, tinanong ni Minfeng kung sino ang lalaking nakilala niya. Taimtim na sinabi ni Thanvu na siya ay kaeskwela ni Buvu at nag-imbestiga siya sa sanhi ng pagkamatay ng kanyang ate. Nagbahagi sila ng mga lihim habang magkasama sa isang bisikleta. Sa sandaling iyon, mas lalong lumapit ang distansya sa kanyang puso. Ginamit ni Thanvu ang kiwi ng kanyang ate para makipag-ugnayan sa isa sa mga naging boyfriend ni Buvu, isang bastos na tinatawag na Jae. Pagkatapos makipagkita kay Gai, nagreklamo siya na noong una ay inakala niyang si Buvu ay isang malinis na puting lotus, ngunit kalaunan ay nalaman niyang siya ay isang taong maaaring ligawan ng sinuman. Hindi nasisiyahan si Thanvu sa pagpapababa ng tingin niya sa kanyang ate. Nalaman niya na nagkakilala ang dalawa sa lungsod at hindi si Gai ang boyfriend sa kanilang bayan. Balak na sanang umalis ni Thanvu, ngunit hindi inaasahang pinigilan siya ng kalaban at ginawa siyang malaswa. Hinaras ni Gai si Thanvu. Sa mahalagang sandali, binasag ng nakatatandang kapatid na babae ang sasakyan ni Gai. Sinamantala niya ang sandali na nabaling ang atensyon ni Gai at hinila si Thanvu upang tumakas. Nagpasalamat si Thanvu sa tulong ng nakatatandang kapatid na babae. Mabait ang nakatatandang kapatid na babae at nagpaalala sa kanya na si Lee ay hindi madaling kalabanin at huwag na siyang makisali sa mga taong tulad niya. Akala ni Thanvu ay wala na siyang kinalaman kay Gai. Ngunit hindi inaasahang pumunta si Gai sa noodle shop at ng gulo. Sinabi niya na si Buvu ay may kasamang ibang lalaki habang sila ay magkasama at ngayon ay nagustuhan niya ang magandang si Thanvu. Natakot ang ama ni Thanvu sa gulo kaya't sinubukan niyang paalisin si Gai sa pamamagitan ng matatamis na salita. Pagkatapos makita ito, nagpa siya ang ina ni Thanvu na huwag nang hayaang tumulong ang kanyang anak na babae sa tindahan. Hindi nagtagal, napansin ni Thanvu ang isang bagay na kakaiba. Una, ang kanyang pinsan mula sa probinsya ay dumating upang tumulong sa tindahan. Nagsinungaling ang kanyang pinsan na hindi maganda ang takbo ng pabrika at nagpasalamat sa pamilya ni Thanvu sa pagtanggap sa kanya. Ngunit hindi niya sinasadya na masabi na ang ina ni Thanvu ang mismong nag-imbita sa kanya. Pagkatapos, napansin ni Thanvu na tinatapon ng kanyang ina ang kanyang mga damit at bumili siya ng maraming bagong itim na damit. Inutusan siya ng kanyang ina na magsuot ng uniforme pagkatapos nito. Pagkatapos ng insidente, muling ginulo si Thanvu ni Gai. Tinawag ni Gaki ang sarili niyang boyfriend at pumunta sa paaralan para bigyan siya ng bulaklak at ligawan siya. Isang araw, naramdaman ni Thanvu na may sumusunod sa kanya at nag-alala siya. Lumingon siya at nakita si Minfeng. Narinig niyang ginulo si Thanvu, kaya nagdahilan siyang hahanapin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae upang samahan si Thanvu sa pag-uwi para protektahan siya. Tinanong ni Thanvu ang kanyang nakababatang kapatid noong tumakas ang ating ate mula sa bahay at tumakbo mula sa nayon papunta sa bayan upang hanapin ang ating mga magulang. Alam mo ba ang tungkol dito? Naalala ng kanyang nakababatang kapatid na noong araw na iyon, aksidenteng nakita niya si Buvu na nakaupo sa harap ng bahay. Ayaw ni Buvu na manatili sa nayon para mabuli. Ayaw rin niyang kumuha ng college entrance exam, gusto niyang manirahan kasama ang kanyang mga magulang, magtrabaho sa tindahan o magtrabaho. Ngunit iginiit ng kanyang mga magulang na ang pag-aaral ang tanging paraan para sa isang magandang kinabukasan. Ang kanilang panganay na anak na babae ay hindi pa nakatapos ng high school na nakakahiya. Pinayuhan nila siyang mag-aral ng mabuti sa probinsya. Nang makita na walang masabi si Buvu, pinayuhan siya ng kanyang ina na nagdurusa. Simula pa noong bata ka, ipinadala ka na namin sa probinsya. Nagkasala talaga kami sa iyo, ngunit ang buhay ay tungkol sa pagtitiis ng paghihirap. Kapag nakaharap ka sa mga problema, tiisin mo lang. Kung magtitiyaga ka pa, malalagpasan mo ito. Sumang-ayon ang mahinang ama sa tabi at sinabi, may punto ang nanay mo. Magiging mas maayos ang lahat kapag nakapasa ka sa college entrance exam. Pagkatapos marinig ang kwento, nalaman ni Thanvu na nagbigay ng senyales ang kanyang ate para sa tulong.
Ang pagiging malamig ng kanilang mga magulang ay nagpatay sa pag-asa ni Buvu. Galit na lumabas si Tanvu at tinanong ang kanyang mga magulang kung bakit hindi nila iniligtas si Buvu. Ngunit nakita niya si Guy na nanggugulo sa noodle shop. Humingi siya na makipagkita sa kanya. Nakita ni Tanvu na natatakot ang kanyang mga magulang at hindi sila makapagsalita, kaya't kumuha siya ng isang tabo ng tubig at ibinuhos ito sa ulo ni Guy. Akmang magagalit na si Guy, ngunit narinig niya ang sirena ng pulis at galit siyang umalis. Nalaman ng kanyang ina mula kay Guy na si Tanvu ang kusang loob na naghanap sa kanya. Tinanong niya si Tanvu kung ano ang ginagawa niya sa pakikisalamuha sa mga walang kwentang tao. Taimtim na sinabi ni Tanvu na gusto lang niyang malaman ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ate. Biglang nasabi ng kanyang ina na si Buvu ang may kasalanan sa sarili niyang kamatayan at hindi niya masisisi ang iba. Sinisi rin siya ng kanyang ama na kung ipagpapatuloy niya ang pag-imbestiga, mawawalan ng mukha ang kanilang pamilya. Galit na tinanong ni Tanvu ang kanyang mga magulang kung bakit alam nilang binubuli si Buvu sa nayon, ngunit pinili nilang baliwalain ito. Sa kanilang paningin, mas mahalaga ang tinatawag na mukha kaysa sa kaligtasan ng kanilang anak na babae. Pagkatapos niyang magsalita, umiyak si Tanvu at tumakbo sa dance club. Doon, nakita niya ang imahe ng kanyang ate na sumasayaw ng may karangalan. Kung buhay pa siya, tiyak na isa siyang mahusay na mananayaw. Pagkatapos nito, lalong lumala ang panggugulo ni Ay. Binabasag ang mga bintana ng noodle shop. Walang pag-asang umupo si Tanvu sa hagdan ng paaralan at ibinuhos ang kanyang damdamin kay Mindfeng. Siguradong libo-libong beses na mas nasasaktan ang kanyang ate noon. Dati ay kinainisan niya ang kanyang ate, ngunit ngayon ay naintindihan na niya ang sitwasyon nito. Dahil sa matinding sakit, sinadya ni Buvu na sirain ang sarili para takasan ang katotohanan. Pagkatapos ng klase, hinarang muli si Tanvu ni Guy sa gate ng paaralan at sa pilitan siyang hinila para gawin ang kanyang masamang balak. Hindi makatakas si Tanvu. Bigla siyang kumuha ng cutter sa kanyang bulsa at mariing itinulak pababa. Tumulo ang sariwang dugo sa lupa, ngunit si Guy ay hindi nasaktan dahil si Minfin ay sumugod at hinawakan ang cutter. Natakot si Guy sa gulo at umalis kasama ang kanyang mga kasamahan. Hinubad ni Minfin ang kanyang jacket at tinakpan ang ulo ni Tanvu upang takpan siya mula sa mga usisero sa paligid. Malumanay niyang sinabi na mananatili siya sa tabi ni Tanvu. Nang balaki ng paaralan na suspindihin si Tanvu, nagsinungaling si Minfin na aksidenteng nahiwa siya ng cutter at wala itong kinalaman kay Tanvu. Ang ama ni Minfin ay dumating at halatang kilala ang ina ni Tanvu. Itinanggi ng ina ni Tanvu na magkakilala sila. Sinabi rin ng ama ni Minfin na ang nanggulo ay isang bastos at walang kinalaman kay Tanvu. Salamat sa testimonya ng mag-ama, nakatakas si Tanvu sa parusa. Ngunit napansin niya na hindi na sumali si Minfin sa basketball at nakabalot pa ang kanyang kamay. Ang mga fans ni Minfin ay nagalit kay Tanvu at sinubukang pahirapan siya. Ginamit ni Tanvu ang pagkakataon upang magdala ng noodles sa bahay ni Minfin upang magpasalamat sa kanyang tulong. Kung hindi niya hinawakan ang cutter, marahil ay nasuspindi siya. Ginamit ni Minfin ang kanyang pinsala bilang dahilan upang utusan si Tanvu na maglinis. Habang nag-uusap sila, nakita ni Tanvu ang isang record player at isang lumang larawan. Akmang magtatanong na siya tungkol sa babae sa larawan nang biglang magalit si Minfin. Matapos kumalma si Minfin, niyaya niya si Tanvu na pumunta sa malaking puno para humingi ng tawad. Ipinaliwanag niya na ang mga record at larawan ay pag-aari ng kanyang ina. Noong bata pa siya, naghiwalay ang kanyang mga magulang at pinalaki siya ng kanyang lolo. Pagkatapos mamatay ng kanyang lolo, naging pabigat siya na ayaw ng sinuman. Unti-unti, naging sensitibo siya at ayaw pag-usapan ang kanyang nakaraan na may kinalaman sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ng ilang oras na pag-uusap, naramdaman ni Tanvu na mabait si Minfin. Tinanggap niya ang paghingi ng tawad nito. Nang maghiwalay sila, ibinalik ni Minfin ang liham ni Tanvu. Nag-alala siyang nagtanong kung nagsusulat pa rin si Tanvu sa ibang lalaki. Nang marinig ang kanyang pagtanggi, hindi niya mapigilang tumawa ng malakas. Sa kabilang banda, takot pa rin ang ina ni Tanvu dahil sa panggugulo ni Dai. Dahil sa takot na magpapatuloy si Guy sa panggugulo, hindi alam ng ina kung ano ang gagawin. Naging mapamahiin siya at naniwala na ang Tivu sa pangalan ng kanyang mga anak na babae ay malas. Nawala na ang panganay na anak na babae at hindi niya kayang mawala si Tanvu, kaya pinilit niyang umuwi si Tanvu sa kanilang bayan upang baguhin ang kanyang pangalan. Ang paglaban ni Tanvu ay umakit sa mga tao. Inakala ng mga tao na ang ina ni Tanvu ay isang taong nagbebenta ng tao at kinundena ang kanyang ginagawa. Sinamantala ni Tanvu ang pagkakataon upang tumakbo pa uwi. Naunahan siya ng kanyang ina at sinigawan si Tanvu na walang utang na loob. Sinabi niya na naghirap siya upang suportahan ang kanilang pamilya, ngunit hindi naiintindihan ni Tanvu ang kanyang damdamin. Sinubukan ng ama ni Tanvu na mag-areglo na sinasabing malaki na si Tanvu at dapat igalang ang kanyang kagustuhan. Biglang nagalit ang ina ni Tanvu at ibinuhos ang kanyang galit sa kanyang asawa na sinasabing dahil sa kanyang kawalan ng aksyon kaya naghihirap siya ng ganito. Noong araw, pinilit ng mga magulang ng asawa ang asawa ko na panatilihin si Buvu. Ang walang silbing asawa ko ay walang masabi. Kung hindi, hindi sana siya namatay. Agad na dumating ang winter break. Ang buong pamilya ay naglakbay pa uwi sa nayon para sa Lunar New Year. Ang paglalakbay ay nakakapagod at ang malamig na hangin ay humihit. Hinila ng lola ang kanyang apo at tinanong siya. Sinasabi sa kanya na uminom ng sabaw upang magpainit at hindi pinansin ang damdamin ni Tanvu. Pinag-usapan ng ama ni Tanvu at ng kanyang tiyahin ang kasal ng kanilang pinsan. Masaya ang kanyang tiyahin sa kanyang manugang at pinuri siya na maganda at may mataas na pinag-aralan. Ang mga tagalungsod ay hindi humihingi ng dowry. Hindi matiis ng lola ang patuloy na pagpuri ng kanyang tiyahin sa kanyang manugang. Sa kanyang paningin, ang kanyang apo ay ang pinakamataas na estudyante sa buong bayan. Ang mga babae sa mundo ay mapalad na magpakasal sa kanyang apo. Binanggit ng lola ang tungkol sa genealogy. May alituntunin sa pamilya na ang mga lalaki na nagpakasal ay maaaring isama sa genealogy, habang ang mga babae ay kailangang mag-asawa at walang karapatang isama
pagsama sa genealogy. Ang pamilyang ito ay nagbibigay halaga sa mga lalaki at minamaliit ang mga babae. Naramdaman ni Than Vu na nasasakal siya at tumayo upang tumakas mula sa makapangyarihang salita ng kanyang lola. Bago umuwi si Than Vu, ibinigay ng kaibigan ng kanyang ate na si Bu Vu sa kanya ang isang music box. Nang pumunta ang mga magulang ni Than Vu sa paaralan upang kunin ang mga gamit ni Bu Vu, ang music box ay nakatago ng maigi kaya't hindi ito natagpuan. May larawan sa music box kung saan kasama ni Bu Vu ang isang lalaki na binura ang mukha. Hindi matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki. Sa pagkakataong ito, nang umuwi siya sa probinsya, inanyayahan siya ng kanyang pinsan na maglakad sa bayan. Napansin niya na may nakasabit na sumasayaw na manika sa sasakyan ng kanyang pinsan. Sumasayaw ang kanyang pinsan at sinabi na si Bu Vu mismo ang nagkabit nito. Hiningi ni Than Vu sa kanyang pinsan na ikwento ang pagkabata ng kanyang ate. Ang mga matatanda sa pamilya ay palaging tahimik tungkol dito. Naalala ng kanyang pinsan na noong 6 na taong gulang si Bu Vu, palagi siyang umiiyak ng palihim dahil namimiss niya ang kanyang mga magulang. Kahit na nasanay na siya sa buhay sa nayon, ninais pa rin niya na manirahan kasama ang kanyang mga magulang. Nang ibinalik ng kanyang mga magulang ang kanyang nakababatang kapatid sa nayon, nakita ni Bu Vu ang kanyang pamilya na nag-aalaga sa nakababatang kapatid, kaya naramdaman niyang pinabayaan siya ng kanyang mga magulang. Minsan gustong hilingin ng kanyang pinsan na payagan si Bu Vu na bumalik sa lungsod, ngunit pinigilan siya ni Bu Vu. Nag-alala siya na kung aalis siya, hihilingin ng kanilang lolo't lola na manatili si Than Vu. Si Than Vu ay bata pa at hindi sanay sa buhay sa nayon at siya ay sapat na sa pagkakaroon ng kanyang pinsan upang alagaan siya. Matapos marinig ang mga salitita na ito, nagpa siya ang kanyang pinsan na maging mas mabait kay Bu Vu. Abala ang pamilya sa paghahanda para sa kasal ng pinsan. Dumating ang mga taga-baryo upang tumulong at humanga sa tiyahin dahil sa kanyang mahusay na pagpapalaki sa mga anak. Pinuri nila ang pamilyang Q sa kanilang magandang tradisyon. May isang nagpaalala, ang huling pagkakataon na naging masigla ang baryo ay nang pumasok sa universidad si pinsan Q Than. Naalala ni Than noong dumating ang kalihim ng nayon para bumati. Tumakbo siya palabas upang panoorin ang mga paputok. Nakita niya ang kanyang ate na tumatawa at nagtatago sa likod ng kanyang pinsan. Noon, inahangaan niya ang kanilang damdamin. Ngayon, iniisip niyang may kakaibang pakiramdam sa pagitan nilang dalawa. Sinabi ng lola kay Than na kunin ang maleta sa itaas. Nasa loob ang kumot at kutso na bigay ng lola. Gusto niyang ipasa ito sa kanyang magiging manugang na babae. Hindi sinasadyang natagpuan ni Than ang diary ng tiyahin at nalutas ang isang lihim na walang nakakaalam. Isinulat ng tiyahin sa libro na, hindi talaga baliw ang tiyahin sa nayon. Si B.E. ang tanging kaibigan niya. Isang araw, umamin si B.E. na mahal niya ang pinsan, ngunit hindi ka mag-anak ang pinsan ng pamilyang Q. Ampon siya ng tiyuhin, inilihim niya ito sa lahat mula sa ampunan. Dinala siya upang magmana ng pamilya. Pagkatapos makunan si B.E., itinago ng tiyuhin ang kwento ng pinsan upang maprotektahan ang pagiging fertile. Isinisi ng pamilyang Q ang lahat kay B.E. Bumalik sa nayon ang mga magulang ni Than. Kinausap ng nanay ni Than ang pinsan, ngunit sinabi ng tiyahin na magkapatid sila. Sinabi pa nila na inakit ni B.E. ang pinsan. Nakipagtalo ang nanay ni Than sa tiyahin. Walang sinabi ang tatay ni Than ang pananaw ng kanyang mga magulang ay walang sinuman ang dapat sumira sa reputasyon ng pamilya. Inakala ni B.E. na kakampihan siya ng kanyang mga magulang. Hindi niya inaasahang makakatanggap siya ng sampal mula sa kanyang ina. Hindi niya nagawang sabihin ang katotohanan sa kanyang mga magulang. Hindi rin niya alam kung sino ang makakatulong sa kanya sa mundo. Kumalat sa buong nayon ang balitang nakunan si B.E. at ang pinsan ay hindi na bumalik sa nayon. Naging malungkot si B.E. Walang tumulong sa kanya na mag-isa niyang tiisin ang lahat. Alam ni Than ang buong katotohanan. Sa wakas ay naintindihan niya kung bakit nagpapadala ng pera ang pinsan sa kanyang pamilya buwan-buwan. Inilagay niya ang sumasayaw na manika sa kotse ng pinsan sa music box ni B.E. Tamang-tama ang manika sa music box. Habang kumakain ang buong pamilya, kumuha ang tiyuhin ng drumstick para sa pinsan at sa kanyang kapatid na lalaki at pagkatapos ay bumaling upang pagalitan si Than dahil sa pagiging nasa kanyang silid buong araw. Kahit may bisita, hindi man lang lumalabas para mag-greet. Ipinaliwanag ni Than na nag-aaral siya sa kanyang silid. Muling pinangaralan siya ng kanyang lolo na mas mahalaga ang pagbati sa mga kamag-anak kaysa sa paggawa ng takdang aralin. Sumang-ayon ang tiyuhin na mas maigi para sa isang babae na maging magalang dahil mag-aasawa rin ito. Ipinagtanggol ng tiyahin ang nakababatang kapatid na lalaki ni Than na mas maganda kung sumama siya sa kanyang mga magulang sa malaking lungsod upang makita ang mundo. Dapat manatili si Than sa nayon upang hindi maging masama. Hindi kinaya ni Than at nagsimulang makipagtalo. Lumaki ang ate sa nayon kaya sino ang sumira sa kanya? Binalingan niya ang pinsan at tinanong kung may kinalaman ba siya sa pagkasira ng ate. Sabay-sabay na ipinagtanggol ng mga nakatatanda ang pinsan at nanumpa. Siguradong mabuting tao ang pinsan. Walang kinalaman sa kanya. Nakita na nilalait si Than ng mga nakatatanda, ngunit ang kanyang mga magulang ay walang sinabi. Ang tanging reaksyon ng kanyang ama ay pigilan si Than na magsalita pa. Pinigilan ng pinsan ang pagtatalo. Sinabi niya kay Than ang landas ni B ay pinili niya. Hindi maaaring sisihin ang iba. Inaasahan niyang kalimutan na ng lahat ang nakaraan. Nang magkasama silang naghugas ng pinggan, binalaan ng kanyang ina si Than, huwag siyang gumawa ng gulo bago ang kasal ng pinsan. Nagalit si Than sa pagiging mahina ng kanyang ina. Galit na galit ang kanyang ina, ang pinsan ang unang estudyante sa kolehiyo sa nayon. Siya ang pinakamatagumpay na bata. Nailipat si Than sa isang paaralan sa lungsod upang mag-aral. Salamat din sa tulong ng pinsan. Siguro pagkatapos magtapos ni Than
Sa paghahanap ng trabaho, kailangan pa rin niya ng tulong ng pinsan. Hindi pinansin ni Than ang babala ng ina. Inilagay niya ang music box sa kama ng pinsan. Nakita niyang kinuha ng pinsan ang music box. Lumapit siya upang tanungin kung siya ba ang lalaking nasa larawan. Mahigpit na itinanggi ng pinsan na siya ang nasa larawan. Binalaan ni Than na may kapalit ang pagsisinungaling. Ang paghaharap na ito ay nagpataranta sa pinsan. Pansamantalang binago niya ang kanyang plano. Nagpasya siyang pumunta sa bahay ng kanyang magiging asawa upang ipagdiwang ang bagong taon. Lumipas ang bagong taon, biglang naalala ni Than ang kanyang pagkabata. Noong taong iyon, sumama siya at ang kanyang kapatid sa kanilang mga magulang upang umuwi sa nayon. Nagmungkahi ang kanyang mga magulang sa lola na dahil bumuti na ang pamumuhay ng mag-asawa, gusto nilang isama si B upang tumira sa kanila sa distrito. Dahil gusto ng lola at tiyahin na manatili ang pera ng kanilang mga magulang. Pinigilan ni Nathan ang kanyang mga magulang na maghanap ng paraan upang manatili si B. Nang makita ang kanilang determinasyon, nagmungkahi silang muli kung kukunin mo si B, iwanan mo si Tan. Kunwari ay mabait na hinawakan ng tiyahin ang kamay ni B. Tinanong niya si Bay kung sino sa pagitan niya at ng kanyang kapatid na babae ang gustong manatili sa nayon. Upang protektahan si Tan kinailangan ni B na manatili sa nayon. Hindi pa noon naintindihan ni Tan ang malalim na kahulugan ng paghaharap. Ngayon lang niya nalaman ang buong kwento. Sa hindi mabilang na mga sandali na hindi pinansin, lihim na pinoprotektahan ni B ang buong pamilya. Habang nag-aalay sa mga ninuno, sinunog ni Tan ang dayari ng tiyahin para sa kaluluwa at pinasalamatan ang tiyahin sa pag-aalaga sa kanyang ate. Pagkatapos ay nanumpa siya sa harap ng puntod ng kanyang ate. Kahit na kailangan kong harapin ang buong pamilyang Q, hahanapin ko ang hustisya para sa iyo. Pagkatapos ng bagong taon, bumalik ang pinsan at ang kanyang asawa sa nayon para magpakasal. Isang araw bago ang kasal, binigay ng ina ni Tan sa pinsan ang isang passbook. Noong taon na iyon, gusto niyang tanungin ang pinsan tungkol sa insidente, ngunit pinigilan siya ng tiyahin. Hindi nagpakita ang pinsan. Sa pangkalahatan ay naiintindihan na niya ito. Pagkatapos noon, ilang beses na nagpadala ang pinsan ng pera sa kanilang pamilya. Naisip ng ama ni Tan na normal lang para sa mga kabataan ang magkamali. Handa siyang bigyan ang pinsan ng pagkakataong magbago. Ngayon, ibinalik ng ina ni Tan ang perang ipinadala ng pinsan bilang regalo sa kasal. Umaasa siyang mamuhay ng maayos ang pinsan sa hinaharap. Labis na naantig ang pinsan. Kusa niyang hinanap si Tan inamin niya na hindi niya alam ang kanyang ginagawa noong bata pa siya at sinaktan niya si B. Ngunit wala na si B. Umaasa siyang bibigyan siya ni Tan ng isa pang pagkakataon. Naaalagaan niya ang pamilya para kay B. Siguradong gagawin niya ang lahat para makabawi. Tinanong ni Tan ang pinsan kung handa ba siyang harapin ang lahat ng kahihinatnan para makabawi. Nagkamali ang pinsan sa pag-aakalang handa na siyang magpatawad. Agad siyang pumayag. Sinulat ni Tan ang kwento ni Bay sa isang sanaysay na pinamagatang ang sakit na hindi malilimutan. Nagpatulong siya sa kanyang nakatatandang kapatid na babae na i-print ito. Pinayuhan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na pag-isipan itong mabuti. Sinasabi na ang bagay na ito ay may kinalaman sa buong pamilyang Q. Kapag nabunyag ang sikreto, mawawalan ng kinabukasan ang pinsan. Si Fent ay determinado. Alam niyang kapag nabunyag ang sikreto, wala nang puwang ang pamilyang Q. Bago siya kumilos, sinabi niya sa kanyang kapatid na tulungan ang kanilang mga magulang. Minasahe niya ang kanyang ina at matyagang nakinig habang ikinukwento ng kanyang ina kung paano niya pinakasalan ang kanyang ama noong sila ay mahirap pa. Alas 12 ng hating gabi, tumunog ang alarm clock. Isinilid ni Tan ang mga nakaprint na artikulo sa bawat kahon ng candy sa kasal. Nang matapos siya, umaga na. Binuksan niya ang pinto, may determinasyon na hindi pa niya nararamdaman. Minsan tinanong siya ni Ming T. Deti kung matatakot ba siya kapag nalantad ang masamang sikreto ng pamilyang Q. Gusto niyang ilantad ang pagpapaimbabaw ng mga tao upang makita kung gaano kasama ang mundo. Sa araw ng kasal ng pinsan, tinulungan ni Tan ang kanyang hipag na mag-makeup. Mahinahon siyang humingi ng paumanhin sa kung ano ang mangyayari, ngunit hindi pa alam ng hipag ang ibig sabihin ng paghingi niya ng tawad. Ibinigay ng nanay ni Tan ang wedding corsage kay Tan Pinayuhan niya itong magbihis ng mas maganda at kalimutan na ang nakaraan pagkatapos ng kasal at mamuhay ng mas maayos. Ang mga salita ng kanyang ina ay nagpatinag kay Tan. Hindi niya magawang sirain ang kaligayahan ng kanyang hipag at ang pag-asa ng kanyang ina. Pagkatapos mag-alinlangan, napagpasyahan niyang kunin ang mga candy na may nakasulat. Hindi niya inaasahang maririnig niya ang mga chismis ng mga kapitbahay na nagsasabing hindi dapat dumalo ang pamilya ni Tan sa kasal. Si B ay isang kahihiyan sa pamilyang Q noon. Ang mga salita ay parang sparks na nahulog sa isang tuyong tambak ng kahoy. Tiningnan ni Tan ang masayang mag-asawa at naisip ang nag-iisang damo sa puntod ng kanyang kapatid. Ang kanyang determinasyon ay muling bumalik. Hindi nagtagal, kinuha ng mga bisita ang wedding candy at nakita ang nakasulat sa loob. Nakasulat tungkol sa kalungkutan ni B. Ang taong nagbuntis kay B at naging sanhi ng kanyang pagkunan ay walang iba kundi ang groom. Ngayon, hindi makapaniwala ang hipag at tumingin sa kanyang asawa. Nakita ng pinsan ang mga salita sa papel. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang mundo ay umikot. Isang perpektong kasal ang nasira. Halos himatayin ang lola sa galit. Umiyak ng husto ang tiyahin dahil sa kawalan ng katarungan sa kanyang anak. Noong taon na iyon, nadawit ang kanyang anak ni B at ngayon ay sinisiraan siya ni Tan. Galit na galit siya sa pamilya ni Tan. Alam ni Tan na gusto siyang sisihin ng kanyang pamilya. Pumunta siya sa istasyon ng tren upang sumakay sa pinakamaagang tren upang umalis sa nayon. Wala siyang pera para sa isang silid, kaya kinailangan niyang magpalipas ng gabi sa waiting area. Nagising siya at natagpo ang nawawala ang kanyang wallet.
Wala na siyang pagpipilian, humiram siya ng telepono ng may-ari ng restaurant at tinawagan si Mintidede. Sa kasamaang palad, si Mintidede ay nasa eroplano. Kaya hindi siya makasagot, gutom at giniginaw si Ten, kaya nakiusap siyang magtrabaho sa restaurant. Aalis siya kapag nakakuha na siya ng sapat na pera para sa pamasahe. Naawa ang may-ari sa kanya at mabait na tinulungan siya. Sa oras na ito, naghahanap ang buong pamilya sa kanya sa kalye na may dalang The Missing Tina flyer. Nakita ni Little A si Ten A. Nakita ni Little A na namumutla ang kanyang mukha at hindi maganda ang kanyang pakiramdam, kaya pinayuhan niya itong umuwi at humingi ng tawad. Alam ni Ten A kung ano ang haharapin niya kapag umuwi siya. Hindi niya pinagsisisihan ang kanyang desisyon at hindi siya babalik sa pamilyang Q. Habang abala si Little A, mabilis na tumakbo si Ten A palabas. Matapos makatakas mula kay Little A, nawala ng malay si Ten A sa kalye dahil sa pagkapagod. Nang malabo ang kanyang kamalayan, para bang nakita niya ang kanyang ate na lumapit sa kanya. Sinubukan niyang sabihin sa kanyang ate na nakamit niya ang hustisya para sa kanya. Ngunit ang totoo, si Mintidede ang lumapit sa kanya. Nahanap niya siya sa pamamagitan ng isang missed call. Binuhat siya ni Mintidede patungo sa ospital upang salinan siya ng fluid at pagkatapos ay dinala siya sa lumang bahay ng kanyang lolo upang doon pansamantalang manatili. Walang sinuman ang makakahanap sa kanya doon. Nanatili si Tan sa lumang bahay ng lolo ni Mintidede. Tinanong ni Mintidede kung plano niyang pumunta sa ibang lungsod pagkatapos niyang gumaling. Nakatanggap ng kumpirmasyon, nagmungkahi si Mintidede na samahan siya. Sinabi niyang gusto na niyang umalis sa kanilang bahay matagal na. Mas masaya kung dalawa silang magkasama. Hindi niya napigilan ang pagmamakaawa ni Mintidede, kaya sa huli ay pumayag si Tan. Para magpasalamat sa tulong ni Mintidede, ibinigay ni Tan ang kanyang lucky charm sa kanya. Bilang pabalik, ibinigay ni Mintidede ang wind chime na nakabitin sa harap ng bintana. Itinuring nila ang dalawang bagay na ito bilang pangako sa isa't isa. Kinagabihan, ipinaubaya ni Mintidede ang kama kay Tan at natulog siya sa sahig. Habang nag-uusap, binalikan nila ang unang pagkikita nila. Noong una niyang nakita si Mintidede, nakapaligid siya sa ibang tao, kasama ang dalawang nakababatang kapatid. Sa paningin niya, ito ay isang eksena ng pambubuli. Ipinaliwanag ni Mintidede na noong panahong iyon, kinuha ng lalaki ang pitaka ng isang matandang babae. Nagalit sila, kaya kinuha nila ito pabalik. Sinabi rin niya na hindi iyon ang una nilang pagkikita. Ilang taon na ang nakalipas, sumama si Mintidede sa isang theatrical troupe upang hanapin ang kanyang ina at naligaw sa isang auditorium. Walang tao. Nakita niya ang isang babae na nagsasayaw sa gitna ng entablado, kaya tumugtog siya ng piano para samahan siya. Nang tinawag ang babae, narinig niyang may tumawag sa kanya na Tan. Iyon ang simula ng kanilang kapalaran. Pagkatapos marinig ang kwentong ito, nagulat si Tan sa mga pangyayari. Sa sandaling ito, biglang nyanig ang itaas na palapag. Inakala ni Mintidede na mailindol, kaya hinila niya si Tan sa sulok ng dingding. Hindi sinasadyang hinawakan ni Tan nang mahigpit ang kanyang kamay. Nang ma-realize niya ang kanyang ginawa, agad niya itong binitawan. Tumingin sa kanya si Mintidede ng may pagmamahal. Seryoso siyang nangako na kung may tunay na panganib, agad niya siyang poprotektahan. Nang marinig niya ang kapitbahay na nagreklamo tungkol sa pagtalon-talon sa itaas na palapag. Nalaman nilang dalawa na huwad na alarma lang pala iyon. Habang sila ay nagsasama, isang beses na dumating ang tatay ni Mintidede. Bagaman nakatago agad si Tan, ang bagong sapatos sa pinto at ang tinidor sa instant noodles ay nagbunyag sa kanyang presensya. Ngunit hindi na nagtanong pa ang tatay ni Mintidede. Samantala, galit na hinahanap ng pamilya ni Tan, siyang wala. Nagsumbong sa pulisya ang kanyang mga magulang. Nagpost sa telebisyon at nagpamahagi ng mga flyer sa kalye. Ginawa nila ang lahat, ngunit wala pa rin silang nakitang bakas ni Tan. Nawasak ang nanay ni Tan. Naghihintay si Tan na bumaba ang kanyang lagnat. Lumabas si Mintidede para bumili ng pagkain at nagplano silang umalis ng maaga. Gayunpaman, pag alis niya, may kumatok sa pinto, ang kanyang ate. Sa mata ng iba, ang kanyang ate ay isang mabuting tao. Masayahin at bukas siya, ngunit wasak ang kanyang pamilya. Hindi na magtatagal ang buhay ng tatay niya at may napakainit na ulo. Lihim na nagdurusa ang nakatatandang kapatid na babae at ang kanyang ina. Hindi nila gustong ilantad ang kanilang sakit. Ang lumang bahay ng lolo ni Mintidede ay isang ligtas na kanlungan ng kaluluwa. Lumaki si Mintidede kasama niya at naging emosyonal na suporta. Nang malaman niyang gustong iwanan ni Mintidede ang bahay kasama si Tan, sinadyang ibunyag ng nakatatandang kapatid na babae na nagplano ang pamilya ni Mintidede na mag-aral siya sa ibang bansa at maging doktor. Binalaan ng nakatatandang kapatid na babae si Tan na sa edad na ito, ang kanyang mga aksyon ay hindi pa rin pinag-iisipan. Umaasa siyang hindi na sisirain ang kanyang kinabukasan dahil sa pagiging padalos-dalos. At lalong hindi niya dapat isama si Mintidede. Ayaw ni Tan na hilahin pababa si Mintidede. Lihim na tiningnan niya ang mga bus route papunta sa malalayong lugar at nagplano siyang umalis mag-isa. Walang kamalay-malay si Mintidede sa ginagawa niya. Bumili siya ng mga kinakailangang gamit at ibinigay ang kanyang ipon kay Tan para ingatan. Pilit niya itong hinawakan sa kamay at ipinangako na magkasama silang aalis. Nangangarap silang dalawa ng isang malayang buhay. Tiningnan ni Mintidede ang buwan sa langit. Sinabi niyang napakaganda ng buwan ngayong gabi. Ang papuri ay nagtatago ng mga damdamin ng binata na mahirap ipahayag. Kinabukasan, sinabi ni Mintidede kay Tan na maghintay sa itaas. Hintayin siya na makakuha ng sasakyan bago siya bumaba. Tumawag
Tumawag si Tan upang magpasalamat at sinabing hindi niya makakalimutan ang kabutihan niya. Hindi napansin ni Min Tidede ang mensahe ng pamamaalam. Pagkatapos niyang makasakay ng taxi, tinawagan niya si Tan sa bahay, ngunit walang sumasagot. Nalaman ni Min Tidede na pagkatapos niyang bumaba, iniwan ni Tan ang kanyang bank card sa mesa at bumaba na rin. Ngunit pagbaba niya, nakilala siya ng kapitbahay dahil sa balita sa TSI, agad siyang pinalibutan ng mga reporter. Ang kanyang mga magulang ay dumating din sa eksena. Walang magawa si Min Tidede habang tinatangay si Tan pinagsisihan niya ang nabigong plano. Dinala si Tan sa bahay at nakita niyang naghihintay ang kanyang lolo sa sala. Hinarap niya ang galit ng kanyang lolo at iginiit na hindi siya nagkamali. Ngunit pinilit siya ng kanyang ama na lumuhod sa harap ng kanyang lolo. Bago umalis, pinilit ng kanyang lolo ang mga magulang ni Tan na dalhin siya sa nayon upang ipaliwanag ang sitwasyon sa pamilyang Q. Mas inaalala ng nanay ni Tan ang reputasyon ng kanyang anak. Tinanong niya kung saan siya nagpunta sa mga nakaraang araw. Totoong sinabi ni Tan na nakita siya ni Min Tidede noong siya ay may sakit at binigyan siya ng pansamantalang matutuluyan. Hindi naniniwala ang nanay ni Tan na magkaibigan lang sila. Naghinala siya na may balak si Min Tidede kay Tan o kaya ay si Tan ang kumapit sa kanya. Pinagsabihan niya itong inuulit niya ang pagkakamali ng kanyang ate. Sumagot si Tan na ang taong pumatay sa kanyang ate ay ang kanyang walang responsibilidad na mga magulang. Hindi kailanman nakikinig sa kanilang mga anak. Palaging nasa itaas at hinuhusgahan ang kanilang mga anak. Sa paglipas ng panahon, sisirain nila ang kanilang mga sarili. Galit na sumigaw ang nanay na wala siyang pakialam kung buhay o patay si Tan. Sinabihan niya si Tan na umalis. Nang magtangka si Tan na umalis, tila baliw ang nanay. Tumakbo siya at nakipag-usap kay Min Tidede ng personal. Nakita ni Min Tidede ang eksena ni Tan. Sugod na pumasok siya sa ospital upang hanapin ang kanyang ama at humingi ng paliwanag. Nakatanggap ng tawag ang istasyon ng DC at sinundan siya sa kanyang bahay. Naghinala siyang ang kanyang ama ang nagsumbong. Hindi itinanggi ng kanyang ama, iginiit niyang tama ang kanyang ginawa. Sinisi ni Min Tidede ang kanyang ama na sa ngalan ng pagiging mabuti sa kanya, gumawa siya ng mga desisyon para sa kanyang sarili. Ang pagkamuhi niya sa kanyang ama ay lalong lumalim. Pagkatapos ng emosyonal na outburst ng nanay ni Tan, naglagay siya ng 2 steel door sa kanilang bahay. Sinabi niyang siya mismo ang maghahatid at susundo kay Tan sa eskwelahan. Pagkatapos, ibinalik niya ang jacket ni Min Tidede. Binalaan niya ito na kung patuloy pa rin itong makikisama kay Tan, hindi na siya magdadalawang isip. Pag-uwi niya, sinabi ng nanay niya na ilihim ang tungkol kay Min Tidede para hindi masira ang kanyang reputasyon. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimula na ang pasukan. Naging sentro ng atensyon si Q-Fan dahil sa balitang umalis siya sa bahay. Nagbubulungan ang mga kaklase sa likod. Pumasok si Min Tidede sa classroom. Gusto siyang tanungin ng ilang bagay, ngunit sinadya ni Q-Fan na ilayo ang sarili para hindi madamay. Nakita niyang gustong magsalita ng lalaki pero nag-atubili ito. Agad siyang tumayo para tanungin ang guro. Hindi sumuko si Min Tidede. Inintay siya sa pinto pagkatapos ng klase. Nakita siya ni Q-Fan ngunit tumalikod at tumakbo. Sa oras ng paglangoy, tinanong ni Min Tidede si Q-Fan kung bakit siya umalis noon nang walang paalam. Tinanong din niya kung mayroong gumugulo sa kanya sa bahay at kung ano ang plano niya sa hinaharap. Ngunit patuloy na umiiwas si Q-Fan at tumangging sagutin ang anumang tanong. Kusang pumunta ang ate sa bahay ni Q-Fan inilabas ni Q-Fan ang kanyang nararamdaman. Sinabing ginawa niya ang lahat para sa hustisya ng kanyang ate. Umaasa lang siya na matanto ng pamilya ang pagkakamali nilang ginawa sa kanyang ate. Pero ngayon, iniisip ng lahat na siya ang may mali. Gayunpaman, nananatili siyang matatag sa kanyang desisyon. Naniniwalang balang araw, mapapahingi niya ng tawad ang pamilya para sa kanya at sa kanyang ate. Gayunpaman, hindi niya alam na tumawag ang lolo niya sa kanyang ama na nasa itaas at nangakong dadalhin siya pabalik sa probinsya. Kinuha ng nanay niya ang telepono at tumangging ibalik si Q-Fan sa probinsya, gamit ang dahilan na abala siya sa pag-aaral. Hindi naglakas loob ang mahinang tatay na suwayin ang utos ng lolo, kaya inagaw niya ang telepono at nagmatigas na nangakong ibabalik si Q-Fan sa probinsya. Nagmakaawa ang nanay sa kanyang asawa na protektahan si Q-Fan Naalala ni B na nawala na nila ang kanilang panganay na anak na babae at hindi na niya magawang itulak pa si Q-Fan sa hukay. Ngunit nakipagtalo ang tatay na nagsabing kung hindi sila babalik para humingi ng tawad sa pagkakataong ito, tiyak na hindi na sila makakabalik sa probinsya. Sumigaw ang tatay na dapat silang bumalik. Nagring muli ang telepono. Sinagot ito ng nanay at matatag na sinabing kahit mamatay, hindi niya papayagan si Q-Fan na bumalik. Nagalit ang tatay at sumulong para agawin ang telepono. Nagalit ang nanay at malakas na ibinagsak ang telepono. Sinabi niya ang lahat mula nang pilitin siyang manganak ng lalaki. Dapat pala ay dinala na niya si Bis palabas ng pamilya Q sa hukay na ito. Hindi tumigil sa pag-aaway ang magulang. Sa panahong ito, ang pinsan ay nakipaghiwalay na. Ang lola at tiyahin ay naospital sa sobrang galit. Sisi sa lahat ang kapatid na lalaki kay Q-Fan Akala niya, kahit na namatay na ang panganay na kapatid na babae, ang mga buhay ay kailangan pa ring magpatuloy. Umaasa siyang aamin si Q-Fan sa kanyang pagkakamali upang bumalik ang pamilya sa normal na buhay. Dahil sa matinding pressure, napilitang sumuko si Q-Fan Sinabi niya sa kanyang ama na handa siyang bumalik at tanggapin ang parusa, basta't huwag lang mag-away ang kanyang mga magulang. Alam ng ama sa kanyang puso kung anong parusa ang kakaharapin niya kapag bumalik siya sa probinsya, ngunit wala siyang magawa. Pinili niyang isakripisyo si Q-Fan para mapawi ang galit ng buong pamilya. Sinabihan pa niya ang anak na itago ito sa ina at magsuot ng makapal na damit. Kinabukasan, umuwi ang mag-ama. Lumuhod si Q-Fan para humingi ng tawad sa mga matatanda. Sinabing siya lang ang may gawa at siya lang ang dapat managot. Nakiusap siya sa mga matatanda na huwag sisihin ang kanyang mga magulang. Nagalit ang lolo sa kanyang ginawa na naging dahilan
dahilan para malaman ng buong nayon na hindi tunay na anak ang pinsan. Pinahiya niya ang pamilya Q, kaya't kinuha niya ang baston para parusahan siya. Sinalo ng ama ni Kyuthan ang galit ng lolo. Sa sandaling iyon, itinulak ng ina ni Kyuthan ang pinto at lumuhod kasama ang kanyang anak na babae. Sinabi niya na kung papatawarin lang nila si Kyuthan, siya na ang sasalo sa lahat ng parusa para sa kanya. Ngunit ang paghingi ng tawad ng ina ay hindi nagpabago sa tiyahin. Patuloy na binabali ng tiyahin ang katotohanan, sinisisi si B at Kyuthan sa pagkasira ng buhay ng kanyang anak. Ang matagal ng tiniis ng ina ni Kyuthan ay nagdulot ng galit sa kanya at sinabi niya na ang pinsan ang may kasalanan sa pagkamatay ni B at dapat siyang managot sa lahat. Sumigaw ang tiyahin na si B ang may gawa niyan sa sarili niya at karapat dapat siyang mamatay. Inutusan ng ina si Kyuthan na tumayo at isinigaw ang katotohanan sa lahat na siya ang nagsabi kay Kyuthan na gawin ito. Sumugod ang tiyahin para sampalin ang ina ni Kyuthan. Gustong patigilin ng ina ni Kyuthan ang gulo kaya sinampal niya ang kanyang sarili isa-isa. Niyakap ni Kyuthan ang kanyang ina at nagmakaawa na huwag gawin iyon. Ngunit ang mahinang ama ay nakatayo lamang at nakayuko. Sa huli, umalis na ang lolo, lola, tiyuhin at tiyahin. Natapos na rin ang palabas. Pag-uwi, sinisi ng ama ni Kyuthan ang kanyang asawa sa pagpapalaki ng issue dahil hindi niya maprotektahan ang pamilya. Tahimik na umiyak ang ina ni Kyuthan ngunit para maprotektahan ang anak, nilunok niya ang lahat ng pait. Umaasa siyang makayanan pa ni Kyuthan ng kaunti at kapag nakapasa na ito sa entrance exam sa kolehiyo at kayanan niyang umalis, malaya na siya. Alam ni Kyuthan na ginagawa ito ng kanyang ina para sa kanya. Kung hindi niya mababago ang kasalukuyan, maaari lang siyang maging mabuting anak at huwag na lang dagdagan ang kalungkutan ng kanyang ina. Kaya, nang magpadala si Minty Dete ng taong magbigay sa kanya ng papel na may mensahe ng pag-aalala, malamig pa rin siyang sumagot. Para tuluyan ng putulin ang pag-asa ni Minty Dete, kusang loob na nakipagkita si Kyuthan sa ilalim ng puno at nagsinungaling na simula pa lang ay ayaw na niya kay Minty Dete. Hindi sila nabibilang sa iisang mundo. Hiniling niya na simula ngayon, maghiwalay na sila ng landas at huwag na silang magkaroon ng kinalaman sa isa't isa. Akala ni Minty Dete magkasama sila sa laban sa mundo. Ngunit ngayon, nakita niyang tinatanggal na ni Kyuthan ang kanyang mga tinik at sumuko na sa katotohanan. Wala siyang nagawa kundi sundin ang gusto ni Kyuthan at tuluyan na silang naghiwalay. Sa daan pa uwi, inarang sina Kyuthan at ang kanyang ina ng mga basagulero. Tinawag nilang wedding crusher celebrity si Kyuthan at sinubukan nilang saktan ang kanyang ina. Hinarap ng ina ni Kyuthan ang mga basagulero para protektahan ang kanyang anak. Hindi sinasadya, nakita ito ni Minty Dete at ng kanyang grupo. Ngunit hindi niya sila pinansin at dire-diretso siyang umalis. Nagulat ang kanyang mga kaibigan dahil hindi tumulong si Minty Dete. Nanatili siyang tahimik. Sa sandaling iyon, nakita ng isa sa kanila ang isang post online na may mga sensitibong larawan ni Kyuthan at ng isa sa mga basagulero. Sinasabi rin sa post na mayroon pang mas nakakagulat na nilalaman. Nang makita ni Minty Dete ang mga larawan, nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Galit na galit siyang hinanap ang basagulero sa larawan para bugbugin hanggang sa dumating ang pulis para pakalmahin ang sitwasyon. Doon lang niya nalaman na ang mga larawan ay malisyosong in-edit ng basagulerong pinaalis ng nanay ni Kyuthan. Dahil sa galit, ginamit niya ang paraan na ito para dumisan ang reputasyon ni Kyuthan. Walang kamalay-malay si Kyuthan sa mga ginawa ni Minty Dete para sa kanya. Kamakailan, palaging nagbubulungan ang mga kapitbahay tungkol sa kanilang pamilya na nagsasabing may sakit sila. Gusto ng nanay na dalhin si Kyuthan para sa isang blood test upang patunayan na walang problema sa kanyang anak para tumigil ang mga chismis. Sa tingin ng tatay, hindi na kailangang pansinin ang mga chismis at siya na ang bahala sa mga ito. Ngunit sumang-ayon si Kyuthan sa ideya ng kanyang ina. Napansin niyang napakasama ng kalusugan ng kanyang ina at basta't mabawasan ang pag-aalala nito, umayag siyang makipagtulungan. Matapos sumuko sa katotohanan, bumalik na sa normal ang buhay ni Kyuthan. Mayroon na lang 50 araw bago ang college entrance exam, ang lahat ay naglalagay ng kanilang buong lakas para sa huling sprint. Sa panahong ito, nag-enroll si Minty Dete sa French class. Hindi lang siya umalis sa school, kundi lumipat din siya sa lumang bahay ng kanyang lolo. Paulit-ulit na tinitingnan ni Kyuthan ang lumang bahay na iyon. Nagpapatuloy akong nag-iingat ng mga alaala namin ni Minty Dete, ngunit hindi ko pa kayang pakalmahin ang aking ina. Maari ko lang ilibing sa aking puso ang aking nararamdaman. Hindi niya alam na si Minty Dete ay minsang nagtago sa isang malaking puno para tanawin siya. Humingi rin siya ng tulong sa kanyang ate para ibigay sa kanya ang numero ng isang therapist. Umaasang malalampasan niya ang kanyang mga problema sa lalong madaling panahon. Naging magkaibigan si Kyuthan at ang kanyang ate. Magkasama silang naglakad-lakad sa dalampasigan kasama ang ibon na kanilang nailigtas upang mag-relax. Natuto rin si Kyuthan ng pagsasayaw kasama niya. Ito lang ang tanging paraan niya upang mag-relax sa gitna ng matinding pag-aaral. Hahanapin ng pinsan niya si Kyuthan mukha siyang naiiba sa dating itsura niya. Sa pagkakataong ito, mukha siyang kaawa-awa, ngunit ang kagaanan sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalayaan. Direkta siyang nagkwento tungkol sa panahong nakasama niya si Base. Sa probinsya, lalo pang lumalim ang relasyon ng dalawa. Kusa silang nagkaibigan. Ngunit nang malaman ng kanilang pamilya, nag-alala siya sa kanyang kinabukasan at takot sa mga chismis, kaya pinili niyang tumakas at iwan si B na mag-isa sa pagharap sa mga paninira. Pagkatapos ng pagkamatay ni B, dinala niya ang mabigat na bato sa kanyang puso at hindi siya mapakali sa gabi at araw. Bagaman sinira ni Kyuthan ang kanyang buhay, nagpapasalamat pa rin siya kay Kyuthan sa pagtulong sa kanya na makalaya. Bago siya umalis, sinabi ng pinsan na sana ay maalis na ni Kyuthan ang bigat sa kanyang puso at mamuhay ng maayos. Ang buhay na hindi naranasan ni B ay nasa kay Kyuthan at naniniwala siya na iyon din ang gusto ni B. Nang umuwi si Kyuthan upang tulungan ang kanyang kapatid na hanapin ang isang bagay, hindi inaasahan. Nakita niya ang isang pakete mula sa ospital. Ipinaliwanag ng kapatid na
na lalaki na siya ang pumirma nang wala siya sa bahay. Ngunit nakalimutan niyang sabihin. Nang buksan niya ang pakete, nasa loob ang medical record ni Beast. Ipinapakita sa record na matatag ang kondisyon ni Beast nang ma-admit siya. Ngunit wala pang 2 buwan, lumala ang kanyang kondisyon mula sa matatag at namatay siya. Nagduda si Kyuthan A na may nakatagong katotohanan sa pagkamatay ni Beast. Naalala ni Kyuthan A na noong nasa ospital si B, binisita niya ito. Nakita niya si Beast na nakatayo sa tulay sa tapat ng ospital. Binalutan niya ng jacket si B at sinaway ang kapatid na babae dahil sa pagiging matigas ang ulo at pabigla-bigla na naging dahilan para isara ng kanilang mga magulang ang noodle shop para alagaan siya sa ospital. Kahit sa parent-teacher meeting ng kapatid na lalaki, walang sinuman ang nakadalo. Sa sandaling iyon, hinaplos ni B ang buhok niya. Malungkot niyang sinabi na hinila niya ang buong pamilya pababa at ngayon, ibinabalik niya ang kanilang mga magulang kay Kyuthan at sa kanilang kapatid na lalaki. Akala ni Kyuthan ay galit na galit lang si Bei sa simula hanggang sa maunawaan niya ang nangyari kay B at nalaman niya kung gaano siya kawalang pag-asa noon. Kamakailan, ang dance club ng kanyang ate ay nagkaroon ng fundraising performance para sa mga biktima ng sakuna. Bago ang performance, nag-away ang ate niya at ang kanyang ama. Nahulog siya sa hagdan na nagresulta sa kanyang injury at nabali ang kanyang binti kaya't hindi siya makakasali. Hiniling ng kanyang ate kay Kyuthan ay napalitan siya sa entablado. Nag-aaral si Kyuthan ng pagsasayaw ng patago sa kanyang ina dahil sa nangyari kay B, kaya't iniisip ng kanyang ina na ang pagsasayaw ay para sa mga maling babae. Nag-aalala si Kyuthan na baka makita siya ng kanyang ina sa entablado. Magdudulot na naman ng alitan sa pamilya. Ngunit hindi niya kayang bigin ang kanyang ate. Ayaw niyang masayang ang paghihirap ng mga miyembro ng club. Matapos ang ilang pag-iisip, sa huli ay nagpasya siyang palitan ang kanyang ate sa entablado. Nang papunta na si Mentidere sa basketball stadium, nakita niya si Kyuthan sa entablado. Nakatuon lang ang kanyang mga mata sa sayaw ni Kyuthan. Ang kanyang isip ay patuloy na nagre-replay ng mga alaala na pinagsamahan nila. Nang makita niya ang sayaw ni Kyuthan na nagpapamalas ng matinding sigla, hindi niya namalayan na napangiti siya. Kinumpirma niya na si Kyuthan ay ang matatag na babae pa rin nakilala niya. Sa sandaling natapos ang sayaw at paalis na si Kyuthan sa entablado, hindi niya inaasahang nakita niya ang kanyang ina na papalapit sa entablado. Nahalata rin siya ng kanyang ina at mabilis na lumapit. Nagmadali si Kyuthan na ilugay ang kanyang buhok para takpan ang mukha niya at tumakas. Nang makita ito, hinawakan ni Mentidere ang kamay ni Kyuthan at dinala siya sa pamilyar na puno. Sa sandaling huminto sila, nagkatinginan sila at nakaramdam ng pag-ibigan. Ngunit para hindi maging pabigat kay Kyuthan, tahimik na tumalikod si Mentidere at umalis. Sa mga araw na iyon, nasangkot ang ama ni Mentidere sa isang medikal na pagtatalo at sinuspinde ng ospital. Narinig ni Mentidere mula sa kanyang ina noon na hindi ang kanyang ama ang nagpaalis sa kanyang ina, kundi ang kanyang ina ang kusang loob na umalis sa bahay. Naglaan ng lahat ng kanyang atensyon ang ama ni Mentidere sa trabaho at hindi na makayanan ng kanyang ina ang madalas na pag-aaway. Sa ilalim ng mga pangyayaring iyon, dahil sa pagiging desidido ng nanay ni Mentidere na umalis ng bahay, laging inakala ni Mentidere na ang kanyang ama ay may kasalanan. Nang malaman niyang nagkamali siya sa pagsisi sa kanyang ama, nahiya siya at kusang lumapit sa kanya. Ngunit nakita niyang nagbabasa ang kanyang ama ng mga gabay sa pag-aaral sa ibang bansa at nagpaplano para sa kanyang kinabukasan. Nang malaman niya na ang medikal na pagtatalo na kinakaharap ng kanyang ama ay sinadya lang na paninira ng pamilya ng pasyente, nagpa siya si Mentidere na maghanap ng ebidensya para linisin ang pangalan ng kanyang ama. Samantala, nagkaroon din ng problema ang pamilya ng kanyang ate. Na-ospital ang ama ng kanyang ate dahil sa stage 4 liver cancer. Kung hindi siya sasailalim sa chemotherapy, maikli na lang ang kanyang buhay. Sa harap ng kamatayan, sa wakas ay pinagsisihan ng ama ng kanyang ate ang kanyang mga pagkukulang sa mag-ina. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ate at nagmakaawa na patawarin siya. Sinunod ng nanay ng kanyang ate ang kagustuhan ng kanyang asawa. Tinanggihan ang chemotherapy at hinayaan na lang na maging natural ang lahat. Ngunit sinisi siya ng kanyang lola na sinasabing nag-aalala siya sa gastos kaya pinabayaan niya ang kanyang ate. Sinabi pa ng tatay ng kanyang ate na maaari silang mangutang para sa paggamot ng kapatid niyang lalaki. Ngunit ang halagang ito ay babayaran ng kanyang ate sa bandang huli. Ayaw ng nanay na magkaroon ng utang ang kanyang anak dahil sa irresponsableng asawa. Kaya kahit masiraan siya ng pangalan, matatag siyang tumangging sumailalim sa chemotherapy. Hindi sinasadyang nakita ni Kyuthan ang nanay ng kanyang ate na umiiyak mag-isa. Sa sandaling ito, naunawaan niya na ang nanay ng kanyang ate na mukhang walang pakialam ay nagtitiis lang sa kahihiyan at nilulunok ang lahat ng pighati. Pagkaalis sa ospital, hindi sinasadyang nakita ni Mentidere si Kyuthan na bumibisita sa ama ng kanyang ate. Itinago niya ang payong sa kanyang kamay at nagsinungaling na wala siyang dalang payong. Kasama si Kyuthan tumayo siya sa pinto upang sumilong sa ulan. Nagtanungan sila kung okay lang ba sila. Sinabi ni Mentidere kay Kyuthan na malapit na siyang mag-aral sa ibang bansa at ito na marahil ang huling beses na magkikita sila. Tinanong niya si Kyuthan kung mayroon ba itong gustong sabihin. Pinigilan ni Kyuthan ang kanyang emosyon at binati lang siya ng magandang kapalaran. May pag-asa si Mentidere kaya kinuha niya ang payong mula sa kanyang bag at ibinigay kay Kyuthan. Ayaw niyang mabasa ito. Naisip ni Kyuthan na kung hindi niya maibabalik ang kabutihang loob na ito, mas mabuti na lang na huwag niyang tanggapin. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo siya sa malakas na ulan. Bago siya umalis sa bansa, gumawa si Mentidere ng lahat ng paraan upang hanapin ang asawa na nagdulot ng medikal na pagtatalo sa kanyang ama. Nang hilingin ng ospital na humingi ng tawad ang kanyang ama sa pamilya ng pasyente, dumating ang asawa ng pasyente sa tamang oras at ipinaliwanag ang sitwasyon.
Sa panahong iyon, walang ospital ang tumanggap sa kanyang asawa na nasa terminal stage ng sakit. Ang ama ni Minty Dede ang mabait na tumanggap sa kanya. Bagaman sa huli ay namatay ang kanyang asawa, nagpapasalamat pa rin siya sa kabaitan ng ama ni Minty Dede para bayaran ang hospital bills. Nagtrabaho siya sa isang construction site. Ngunit hindi niya inaasahan na walang puso ang kanyang pamilya at sinubukang piliting bigyan ng pera ang ama ni Minty Dede. Labis siyang nahiya sa ginawa nilang ito. Pagkatapos noon, binawi ng pamilya ng namatay ang kanilang kaso at ang medikal na pagtatalo ay naresolba ng maayos. Nalaman din ng ama na tinulungan siya ni Minty Dede. Pumunta siya sa ilalim ng puno para pasalamatan si Minty Dede. Ang agwat sa pagitan ng mag-ama ay tuluyang nawala. Sa kabilang banda, iniimbestigahan ni Kyuthan ang pagkamatay ng kanyang ate. Kusang loob siyang nag-volunteer sa Frog Prevention Center. Tinanong niya ang doktor kung ang isang nahawahan na pasyente na nadiagnose ng maaga at patuloy na umiinom ng gamot sa simula ay posibleng lumala ang kondisyon at mamatay sa maikling panahon. Sinabi ng doktor na sa kasong ito, ang buhay ng pasyente ay mapapahaba ng malaki at ang posibilidad ng biglaang pagkamatay ay napakababa. Ang pagkamatay ng pasyente ay maaaring dahil sa ibang dahilan. Nang matapos si Kyuthan sa pag-alam sa sitwasyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid na lalaki na nagsasabing biglang nahimatay ang kanilang ina at dinala sa ospital. Sa ospital, nalaman ni Kyuthan na may depression ang kanyang ina at palagi siyang umiinom ng antidepressants. Nang makita ang walang pakialam na mukha ng kanyang ama, tinanong ni Kyuthan kung alam na niya ito. Naalala ng kanyang ama na pagkatapos mamatay ni B, labis na nalungkot ang kanyang asawa. Madalas niyang hawakan ang larawan ni B sa gitna ng gabi at pinagsisisihan na iniwan niya si Bai sa probinsya na mag-isa. Pagkatapos mailibing si B, madalas na tumatakbo ang kanyang asawa sa libingan ni Bis para matulog sa gabi. Dahil sa pagiging hindi normal, dinala siya ng ama para magpatingin sa ospital at doon niya nalaman na may depression ang kanyang asawa. Dahil sa takot na makaapekto ito sa pag-aaral ng magkapatid, iminungkahi ng ina na itago ang kanyang sakit at ilagay ang mga antidepressants at pain relievers sa bote ng pain reliever. Nang marinig ito ni Kyuthan labis siyang naapektuhan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang ina ay tahimik na nagtitiis sa lahat mag-isa. Nang bumalik siya sa pagiging volunteer, nakita ni Kyuthan ang larawan ng kanyang ate sa service center. Sinabi ng guro kay Kyuthan na madalas silang nasa Disease Prevention and Promotion Association. Tinutulungan ni B ang lahat sa bawat pagkakataon. Isang beses, nang handa na si B na tumulong, bigla siyang nakatanggap ng tawag. Sa kabilang linya ay isang lalaki na may malumanay na boses na nag-aayos ng pagkikita sa dating lugar. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, umalis si B nang may kakaibang ekspresyon. Hindi nagtagal, nakatanggap ang guro ng balita na may nangyari kay B. Labis na pinagsisihan ito ng guro. Iniisip na kung pinigilan niya si B, baka iba ang nangyari. Sinamantala ni Kyuthan ang pagkakataon na tanungin ang guro kung paano namatay si B, batay sa mga pahiwatig na nakalap ni Kyuthan. Nabuo ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Beiyu. Hindi namatay si Beiyu dahil sa EE o appendicitis, kundi pinili niya mismo ang kamatayan. Nang na-ospital si Beiyu dahil sa EE, may nag-post ng impormasyon tungkol sa kanyang sakit sa social media. Simula noon, araw at gabi ay nakatatanggap siya ng mga tawag at mensahe na nanggugulo mula sa mga taong nagpapakilalang may paninindigan at nakataas ang moralidad na minamaliit siya dahil sa kanyang hindi malusog na pamumuhay. Hindi na kinaya ni Beiyu kaya huminto siya sa pag-aaral at tuluyan siyang lumisan sa mundo sa bisperas ng bagong taon. Sa puntong ito, naintindihan ni Kiao Kingyu na itinago ng kanyang mga magulang ang katotohanan upang protektahan ang kanilang pamilya dahil ang mga chismis ay maaaring pumatay sa isang tao. Nagpa siya si Kiao Kingyu na hanapin ang nagpakalat ng chismis, ang taong siyang naging huling patak na nagdulot ng kapahamakan kay Beiyu. Nakakuha ng balita ang mga magulang ni Kiao Kingyu mula sa probinsya na nadisgrasya ang lolo niya. Hindi siya kayang alagaan ng pamilya ng tiyuhin niya at hiniling sa kanilang umuwi para alagaan siya. Nagalit si Kiao Kingyu para sa kanyang mga magulang. Sa simula, napagkasunduan na iiwan ang bahay ng lolo at lola sa tiyuhin niya. Ang tiyuhin ang bahala sa pag-aalaga at kailangan lang magbigay ng pera ang pamilya ni Kiao Kingyu. Ngayon, kailangan pa nilang mag-ambag ng pera at magbigay ng serbisyo. Maliwanag na hindi ito patas. Ngunit ang mga magulang ni Kiao Kingyu ay masunurin at naniniwala na ang pamilya, kahit naputol ang buto, ay may kaugnayan pa rin. At dahil minsan na ring naging dahilan si Kiao Kingyu para mawala ng trabaho ang kanyang pinsan, pakiramdam nila ay may kasalanan sila. Ang pag-uwi sa probinsya at pagiging masunurin ay natural lamang. Napagod si Kiao Kingyu at sinabi niya sa kanyang kapatid na parang lubid na nakatali sa kanila ang kanilang probinsya. Kahit gaano pa sila kalayo tumakbo, sa isang simpleng hilahan, babalik sila sa simula. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga dokumento ang isang guro mula sa A Support Center, natagpuan niya ang camcorder ni Beiyu. Ibinigay ko ito kay Kiao Kingyu, umaasa na mapangalagaan ng pamilya ang mga personal na gamit ni Beiyu. Binuksan ni Kiao Kingyu ang camcorder at nakita ang mga huling salita ni Beiyu bago siya namatay. Binanggit ni Beiyu ang sandaling ipinanganak siya. Nang malaman ng kanyang lolo at lola na siya ay isang babae, tinalikuran nila at umalis sa ospital. Marahil simula noon, nakatakda na siyang hindi tanggapin. Bago mag-anim na taong gulang, siya ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Mahirap ang kanilang buhay ngunit masaya. Matapos ipanganak si Kiao Kingyu, ginamit ng kanyang lolo at lola ang dahilan na hindi siya kayang alagaan ng kanyang mga magulang, kaya pinilit siyang umuwi sa probinsya at manirahan kasama sila. Sinabi ng kanyang lolo at lola na susunduin siya kapag nanganak na ang kanyang ina ng isang kapatid na lalaki. Ngunit nang ipanganak ang kapatid niyang lalaki, nakita ni Beiyu mismo na pinapalibutan ng kanyang mga magulang ang mga bata. Napagtanto niya sa puntong ito na siya ay isang labis na itinakwil ng mundo. Sa kanyang mundo, ang kanyang pinsan ang tanging nagbigay sa kanya ng init. Alam niyang hindi totoong anak ng pamilya ang kanyang pinsan, kaya naisip niya na maaari niya itong mahalin magpakailanman. Ngunit hindi niya inaasahan na tatalikuran siya ng kanyang pinsan para sa kanyang
kinabukasan. Upang patunayan sa sarili na siya ay karapat-dapat mahalin, isinabak ni Beiyu ang kanyang sarili sa mga kamay ng iba't ibang tao. Ngunit patuloy lang siyang nasasaktan. Sa huli, puno siya ng mga sugat at nagkasakit. Nang malaman ng kanyang mga magulang na may sakit siya, isinara nila ang kanilang pansitan at iniwan ang mga bata sa probinsya para alagaan siya ng buong puso. Naramdaman niyang muli ang ligayang naramdaman niya bago mag-anim na taong gulang. Naisip pa nga niya na ang pagkakaroon ng sakit ay hindi naman masama, dahil sigurado siyang mahal siya ng kanyang mga magulang tulad ng pagmamahal nila sa mga bata. Gayunpaman, nang dumagsa ang mga tawag at mensahe, nawalan siya ng pag-asa sa mundo. Nang makita ang mga nilalaman sa camcorder, hindi napigilan ni Qiao Qingyu ang pagyuko at pag-iyak. Matapos malaman ang buong pangyayari, nakatanggap si Qiao Qingyu ng balita na bigla ang pumanaw ang kanyang lolo. Nagmadali ang buong pamilya sa probinsya para magdalamhati. Si Qiao Qingyu at ang kanyang nakababatang kapatid ay dumating ng huli sa bahay at nakita nila ang tiyuhin niyang umiinom kasama ang isang lalaki. Ang kanyang tiyahin at isang babae ay naglalaro ng baraha. Ang kanyang ama lang ang may malungkot na mukha at patuloy na nagsusunog ng papel. Ang kanyang ina naman ay mag-isang inaalagaan ang kanyang lola na labis na nagdadalamhati at kailangan pa niyang asikasuhin ang mga taong naglalaro ng baraha. Sa kabila nito, malamig na tinukso at sinisiraan pa rin ng kanyang tiyahin ang kanyang ina at pangit ang kanyang ekspresyon. Ipinagtanggol ni Qiao Qingyu ang kanyang ina, ngunit ang kanyang ina ay sanay na sa pagtitiis sa hirap at gusto na lang niyang matapos ang lahat. Matapos ilibing ang kanyang lolo, nagmadali ang kanyang tiyuhin at ang kanyang asawa na pag-usapan ang pag-aalaga sa kanyang lola. Gusto nilang kunin ang lumang bahay ng lolo't lola, ngunit ayaw nilang magbigay ng pera o mag-alaga. Nang magbigay ng pera si Qiao Qingyu para sa gasto sa pamumuhay ng kanyang lola sa loob ng kalahating taon, napilitan lamang ang kanyang tiyahin na sumang-ayon na alagaan muna siya. Matapos ang kasunduan, nanggulo na naman ang kanyang tiyahin, sinasabing ang pamilya ay nakaranas ng maraming problema kamakailan at tiyak na may problema sa puntod ng mga ninuno ng pamilya Qiao. At si Beiyu ang salarin. Pinilit ng mga magulang ni Qiao Qingyu na ilipat ang puntod ni Beiyu mula sa puntod ng kanilang pamilya. Hindi na kinaya ni Inay Qiao Qingyu na tahimik na lang, kaya sumugod siya at nakipag-away sa tiyahin niya. Galit na sinabi, hanggang ngayon hindi niyo pa rin pinababayaan si Beiyu. Hinawakan ni Qiao Qingyu ang galit na nanay niya at sumigaw siya na hindi naman talaga gusto ni Beiyu ang lugar na iyon. Hindi na rin niya kailangan ang puntod ng pamilya, kaya determinado siyang dalhin na si Beiyu palayo. Sa pagkakataong ito, naging determinado na rin ang ama ni Qiao Qingyu na dati mahina ang loob at nagpa siya na ilipat ang puntod. Dinala ng 4 na miyembro ng pamilya ang abo ni Beiyu at inilibing siya sa isang sementeryo na may magandang tanawin. Paulit-ulit na hinahaplos ng ina ang puntod ni Beiyu at hindi tumitigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Pagbalik sa paaralan, nanaginip si Qiao Qingyu. Napanaginipan niyang tumakbo siya at niyakap niya si Beiyu sa lugar kung saan siya namatay. Ibinunyag niya ang kanyang pag-asam para sa kanyang kapatid na babae. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatanggap ng sulat si Qiao Qingyu mula sa isang senior na pumasok sa universidad. Upang matulungan si Qiao Qingyu na lampasan ang sarili, inirehistro niya si Qiao Qingyu sa isang dance competition, ngunit nasa kanya ang desisyon kung pupunta o hindi. Nakarating si Beiyu sa finals ng dance competition. Upang maisakatuparan ang pangarap ni Beiyu, nagsinungaling si Qiao Qingyu na dadalo siya sa isang recruitment seminar, ngunit sa totoo lang ay lihim siyang sumali sa kompetisyon. Ngunit naniwala ang kanyang ina. Nang tinulungan siya ng kanyang ama na ayusin ang kanyang bag, nakita niya ang registration form, ngunit hindi niya ito ibinunyag. Binuksan ni Qiao Qingyu ang regalo ng kanyang kapatid sa bus station. Sa loob ay ang mga sapatos na pangsayaw ni Beiyu at isang maliit na piraso ng papel. Nakasulat dito na alam na ng kanyang ama ang kanyang sikreto, at nagpa siya na itago ang kanyang sikreto. Pagkatapos niyang dumating sa lugar, sumayaw si Qiao Qingyu sa training room. Dahil sa labis na pagtuon, hindi niya napansin na kinandado ng gwardiya ang pinto ng training room. Nagkataon na ang ina ni Ming Sheng ay isang hurado sa dance competition. Sumama si Ming Sheng sa kanyang ina sa lugar. Sinabi ng staff sa ina ni Ming Sheng na hindi nila makontak ang kalahok na si Qiao Qingyu. Nang marinig ito ni Ming Sheng, kinuha niya ang AC card ng kanyang ina at tumakbo sa training room para hanapin si Qiao Qingyu. Sa kabutihang palad, walang nangyari kay Qiao Qingyu at nakahiga siya sa sahig at nagpapahinga. Ibinalik ni Ming Sheng si Qiao Qingyu sa hotel ayon sa kanilang dating gawi, isa sa kama at isa sa sahig. Pagkatapos magpahinga, pumunta si Qiao Qingyu sa venue ng dance competition. Hindi niya inaasahan na may mag-function ang background music nang umakyat siya sa entablado. Nang hindi niya alam ang gagawin, tinulungan siya ni Ming Sheng sa pamamagitan ng pagtugtog ng piano. Sinimula ni Qiao Qingyu ang pagsayaw at nilubos-lubos niya ang bawat galaw. Sa sandaling ito, siya ay kapwa sarili niya at nagiging kanyang kapatid na si Beiyu. Pagkatapos ng kompetisyon, pinasalamatan ni Qiao Qingyu si Ming Sheng. Binanggit ni Ming Sheng na pagkatapos ng pagsusulit sa wika ay mag-aaral siya sa ibang bansa. Kung gusto siyang pasalamatan ni Qiao Qingyu, kailangan lang nitong samahan siya ng kalahating araw. Itinabi ng dalawa ang kanilang mga alalahanin at nagpakasaya sa amusement park at naramdaman nila ang ganda ng pagsasama. Pagkatapos ng ilang sandali, pumunta ang dalawa sa parola. Inilabas ni Ming Sheng ang isang maliit na cake na inihanda niya at binati si Qiao Qingyu ng maligayang kaarawan. Pagdating ng bukang liwayway, kailangan na nilang maghiwalay. Nag-aalala si Qiao Qingyu na baka makilala niya ang ibang tao sa hinaharap. Ang magagandang alaala sa kasalukuyan ay unti-unting makakalimutan at magiging walang halaga. Simbolikong kinagat ni Ming Sheng ang kanyang kamay. Sinabing sa una nilang pagkikita noong matanda na sila, kinagat ni Qiao Qingyu ang kanyang kamay, kaya ito ay isang pagbabalik. Tatanggalin niya ang lahat ng alaala kay Qiao Qingyu at naisin sa kanya ang lahat ng pinakamahusay na makapasa sa universidad na pinapangarap niya. Pagbalik ni Qiao Qingyu sa bahay sa Jay, nagkaroon ng kaguluhan si kuya at tinakot si Qiao Qingyu na sumama sa kanya habang ginagawang hostage ang kanyang ina. Ang dating mahina na ama ni Qiao Qingyu ay biglang nagalit.
Kinuha niya ang lighter at binuksan ang gas na nais na mamatay kasama si kuya. Natakot si kuya at tumakas. Sa pagkakataong ito, natrauma ang ina ni Kiao Qingyu at naglakad siyang mag-isa sa balkonahe ng hating gabi, tila may masamang iniisip. Napansin ni Kiao Qingyu ang pag-aalala ng kanyang ina. Inikayat niya ang kanyang ina na ilabas ang kanyang saloobin. Umiiyak na umamin ang kanyang ina na noong humingi ng tulong si Beiyu, pinilit niya itong umuwi sa probinsya. Siya ang sumira kay Beiyu at natatakot na hindi niya maprotektahan si Kiao Qingyu. Niyakap ni Kiao Qingyu ang kanyang ina at inalo siya, sinabing malaki na siya at kaya na niyang protektahan ang kanyang sarili. Nang kumalma ang kanyang ina, nagtanong si Kiao Qingyu sa doktor tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Batay sa description, nagpasya ang doktor na ang kanyang ina ay may matinding depresyon at nangangailangan ng patuloy na atensyon mula sa kanyang pamilya. Habang nag-aalala si Kiao Qingyu tungkol sa sakit ng kanyang ina, nagpunta sa kanyang paaralan si kuya para manggulo. Sa puntong ito, nalaman niya na si kuya ang nag-leak ng sakit at personal na impormasyon ni Beiyu sa internet noon. Galit na sinampal ni Kiao Qingyu si kuya, sinisisi siya sa pagkasira ni Beiyu at sa pagwasak ng kanilang pamilya. Alam ni kuya na mali siya. Sinisamantala niya ang pagpigil ng ibang tao para tumakas. Palapit na ang university entrance exam at inilaan ni Kiao Qingyu ang lahat ng kanyang lakas sa pag-aaral habang mas nag-aalala sa kanyang ina. Nakita niyang hindi pa rin makatulog ang kanyang ina kahit uminom na siya ng 3 tabletas na pampatulog. Inalalayan niya ang kanyang ina na humiga at nag-usap sila ng buong puso. Inamin niya na dati ay ayaw niya sa pagiging mahigpit ng kanyang ina. Ngunit ngayon ay naintindihan niya na ang kanyang ina ang pinakamalapit sa kanya at pinakamamahal sa kanya. Ikinuwento niya ang tungkol sa dance competition at ang kwento niya kay Ming Sheng sa kanyang ina. Nangako siyang sasabihin sa kanyang ina ang lahat sa hinaharap at hiniling niya sa kanyang ina na pumunta sa ospital para magpagamot pagkatapos ng university entrance exam. Natatakot siya na baka bigla ring lumisan sa mundo ang kanyang ina tulad ng kanyang kapatid na babae. Umiiyak ang kanyang ina at pumayag na magpagamot ng masigla para makasama siya palagi. Pagkatapos, sa sulat niya sa kanyang senior, sinabi ni Kiao Qingyu na mayroon siyang katatagan at kalinawan ng isip. Niya na pumasok sa Jiangsu University, ilipat ang kanyang pamilya at magtrabaho ng masigasig pagkatapos ng pagtatapos. Sa pagsisikap ni Kiao Qingyu, natapos ang nakakapagod na university entrance exam. Naghanda si Kiao Qingyu ng isang hapunan at kahit na hindi pa siya mahusay magluto, masayang nagsalo-salo ang buong pamilya at nag-toast. Nalisaw ang mga ulap at unti-unting bumuti ang kanilang buhay. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatanggap si Kiao Qingyu ng sulat na nagsasabing nakapasa siya sa Jiangsu University. Siya at ang kanyang ina ay pumunta sa isang department store para bumili ng lipstick. Umaasa na mas magbibigay pansin ang kanyang ina sa kanyang sarili at hindi lang magsakripisyo para sa kanyang mga anak. Ang puso ng mag-ina ay naging mas malapit kaysa dati. Tuwang-tuwa sila dahil sa pagbuti ng lahat. Nang makipagkita si Kiao Qingyu sa kanyang mga kaklase, kusa siyang nagtanong tungkol sa kalagayan ni Ming Sheng. Ngunit nalaman niya ang isang hindi inaasahang bagay. Noong hinalo-haluan siya ni kuya, tinulungan ni Ming Sheng ang pamilya ni Kiao Qingyu na makaalis sa G. Bago umalis patungong ibang bansa, kusa siyang nang provoke ng away. Sa away na iyon, tinalo ni Ming Sheng ang 3 tao at nabali niya ang tadyang ni kuya. Dinakit ng pulis si kuya at si Ming Sheng ay malubhang nasugatan din sa kabutihang palad. Napilit niya si kuya na umuna sa pag-atake at sa huli ay itinuring itong self-defense. Tumakbo si Kiao Qingyu na parang baliw sa ilalim ng isang malaking puno at nakita niya si Ming Sheng na naglagay ng maple leaf bilang tanda sa puno. Naalala niya ang nakaraan niya kay Ming Sheng at umiyak siya. Nangako siya na hindi niya ito malilimutan. Umalis si Ming Sheng patungo sa ibang bansa para mag-aral. Kinabukasan, pumunta ang buong pamilya para dalawin si Beiyu. Ikinuwento ng nanay ni Kiao Qingyu ang bawat detalye ng kanilang pamilya kay Beiyu. Nangako si Kiao Qingyu sa kanyang ate na gagawin niya ang lahat para alagaan ang kanilang pamilya. Sa daan pa uwi, nagpunta ang mag-ina sa dalampasigan kung saan namatay si Beiyu. Naalala ng kanyang ina ang imahe ni Beiyu na nakatayo doon na parang isang maliit na ibon na nagnanais lumipad patungo sa kalangitan para hanapin ang kalayaan. Inaasahan niya ngayon ay malaya nang lumilipad si Beiyu sa kabilang mundo. Hindi na bumabalot ang pagkamatay ni Beiyu sa buong pamilya. Sinimulan na rin ni Kiao Qingyu ang abalang buhay niya sa universidad. Sa kanyang libreng oras, nagtatrabaho siya para kumita ng pera at ipadala ito sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng paggamot, sa wakas ay nakalabas na ang kanyang ina sa ospital. Ginamit niya ang perang ipinadala ni Kiao Qingyu para bumili ng cellphone bilang regalo para kay Kiao Qingyu. Umaasa na magiging tulad siya ng ibang mga babae. Tangkilikin ang buhay sa universidad. Matapos mabayaran ang lahat ng utang, ginamit ng pamilya ang natitirang pera para bumili ng isang maliit na bahay. Nag-toast sila para sa pagdiriwang sa bagong bahay. Unti-unting bumuti ang buhay. Pagkatapos kumain, pinag-usapan ng kanyang nakababatang kapatid ang relasyon ni Kiao Qingyu at Ming Sheng. Sa tingin niya, hindi lang sila magkaibigan. Binanggit niya ang araw na isinara ang pansitan. Minsan ay bumalik si Ming Sheng sa pansitan at umorder ng isang mangkok ng pansit. Kumakain siya habang umiiyak ng malakas. Noong panahong iyon, sinabi ni Ming Sheng ang isang pangungusap, ngunit 4 na salita lang ang narinig niya, malalim na nakaukit sa puso. Samantala, sinabi rin ng nakababatang kapatid ni Kiao Qingyu na si Kuya, dahil sa sadyang pagpapakalat ng personal na impormasyon ni Beiyu at pag-udyok kay Ming Sheng, ay nasentensyahan ng 2 taon. Sa wakas ay nakuha rin ng masamang tao ang nararapat na parusa. Madalas na inaamin ng mga lalaki ang kanilang pagmamahal kay Kiao Qingyu sa universidad at ilan sa kanila ay may magandang background at gwapo. Ngunit magalang silang tinanggihan ni Kiao Qingyu. Ito ay dahil mayroon siyang isang tao na nasa kanyang puso. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kilig ni Ming Sheng, umaasa na ang lumabo na avatar ay magliliwanag. Madalas din siyang pumupunta sa parola kung saan sila nagkasama ni Ming Sheng. Sa kanyang puso, ang taong mahal niya ay parang isang parola na nagbibigay sa kanya ng lakas na magpatuloy at nagliliwanag sa
kanyang landas. Naniniwala siya na balang araw, gagabayan siya ng parolang iyon at magkikita silang muli ng taong mahal niya. Isang araw, nakita niya na lumiwanag ang cute na avatar ni Mingsheng at nag-post ng larawan ng parola. Agad siyang tumakbo sa parola. Doon, nakita niya ang taong pinakamamahal niya. Sinabi ni Mingsheng na sa kanyang pagbabalik, hindi na siya aalis. Ibinabalik niya ang swerteng anting-anting ni Qiao Qingyu at sinabi niya na ang makita si Qiao Qingyu muli sa buhay na ito ay isang malaking swerte na. Sinabi rin ni Qiao Qingyu kay Mingsheng na noong ipinagdiwang ni Mingsheng ang kanyang kaarawan sa parola, hiniling niyang makita siyang muli. Lumapit si Mingsheng at niyakap at hinalikan si Qiao Qingyu ng buong pagmamahal. Mula noon, ang dalawang pusong dumaan sa maraming hirap ay sa wakas ay nagkasama na at walang takot.